Jim Eng Chuan na naman. Ang asawa ko na 3 taon na kaming kasal pero parang estranghero lang. Si Suyen. Nagsugal na naman. Ang problema ni Suyan, pinapahanle ko na. Maraming salamat. Ang utang niya, gagawan ko ang paraan para mabayaran ka. Bayaran? Paano mo babayaran? Sa tuwing nagkakamali si Suyan, nilalagyan mo ng gamot ang inumin ko para akitin ako. Ikaw ang unang naglakas loob na gawin akong ginagamit lang. Sumeng, ikaw ang una. Ano? Hindi ko ginawa. Anong hindi ginawa? Gaano karaming pera ang nakuha mo sa pamilya G? Naglakas loob ka pang humingi ng pera sa nanay ko. Kenin mo yan. Anak, Ma, ang mga lalaki, kailangan lambingin. Makipag-inuman ka sa kanya. Kausapin mo siya ng maayos. ma, Sige na, makinig ka. hindi. Nilagyan ng gamot ang inumin ko. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa ganyang kalokohan? Para sa pera, gagawin mo ang lahat. Wala akong kinuha kailanman na pera mula sa pamilya ninyo. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tingnan. Ang perang kinuha mo sa akin, hindi mo na mabilang, di ba? May 2 milyong yuan sa card na ito. Sapat na yan para sa isang gabi mo. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Jim Eng Chuan, sobra ka namang walang respeto. Ang buong pamilya mo, ginawa ang lahat para ipasok ka sa akin, hindi ba't para sa pera lang? Alagang isang pagkakamali lang ito. Bakit ayaw mong pakinggan ang paliwanag ko? Paliwanag? Dahil sa mga paliwanag mo, kaya ako naloko ng husto. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka na. President G, kayo as si Madam J. May oras ka pa para magsismisan? Ang proyekto sa South Africa ay kulang pa ng tao. Mukhang wala kang ginagawa, bakit hindi ikaw ang pumunta? Nga pala, President G, may magandang balita. Ang batang babae na hinahanap ninyo, may balita na. Sabi, ang huling beses na siya napansin ay nasa Jiangcheng. Inilimit na namin ang search sa ilang orphanage sa Jiangcheng. Kaya pumunta na kayo agad. Opo. Kung hindi mo ako iniligtas noon, baka wala na ang buhay ko ngayon. Kaya kahit gaano katagal, kailangan kitang mahanap. Hello? Ma, ano po? Meng Chuan, ngayong bumalik ka, maghiwalay ka na sa babaeng si Sumeng divorce na. Lalong lumalaki ang gana ng pamilya Su. Ma. Ang nga usapin ko, kaya ko itong ayusin. Huwag mo na itong pakialaman. Sa loob ng 3 taon, ang pag-alaga ko kay Jim Eng Chuan ay sobrang tapat at detalyado. Kahit Madam G ako, parang katulong lang ang trato sa akin. Alaging malamig si Jim Eng Chuan. At kapag tinitingnan ako, parang basura lang ang nakikita niya. Ang kasal namin noong 3 taon na ang nakalipas ay isang pagkakamali talaga. Sa puntong ito, dapat na itong matapos. Sumeng, bakit nandito ka pa? Kung wala ako rito, paano ko malaman? Humihingi kang pera kay Jim Eng Chuan. Bakit hindi? Magkano ang hiningi mo sa kanya? Hindi naman marami. Mga 20 milyon lang. Ano? Humihingi kayo sa kanyang 20 milyon? At sinisisi mo pa ako. Kung hindi dahil noon, nilagyan ko ng gamot ang inumin mo at ni President G. At pagkatapos ay pinasabog ko sa mga reporter ang tungkol sa inyo. Paano mangyayari na tatanggapin ka agad ng pamilya G? Pala, ang kasal namin ay plano mo rin? Ma, anak mo rin ako. Anak, kung hindi dahil noon, nakita kong maganda ka at pwede kang ibenta sa magandang presyo, sa tingin mo ba gusto kitang ampunin? Ngayon, nakita ko na ang tunay ninyong pagkatao. Mula ngayon, huwag na kayong umasa na makakakuha ng kahit isang sentimo kay Jim Eng Chuan gamit ang pangalan ko. Anong ibig mong sabihin? Makikipagdiborsyo ako sa kanya. Tumahimik ka. Sige, palampasin ko yung sampa na yan. Wala nang susunod. Pinaghirapan namin na palakihin ka.
Sapat na ba ang 20 milyong yuan para sa utang na loob na yan? Hindi nyo yan kikitain kahit ilang henerasyon pa. Ang yaman-yaman ni Jimeng Chuan, kaya syempre hindi sapat yan. Kaya pala inampon nyo ako para lang gamitin ako bilang kasangkapan para kumita ang pera. Sa loob ng maraming taon, ang dowry ko pati ang sweldo ko ibinigay ko sa inyo. Hindi pa ba sapat yan? Kung makikipagdiborsyo ka talaga, paano na ang kapatid mo? Wala pa siyang asawa. Kung hindi makapag-asawa si Suyan, deserve niya yan. Ikaw, Tigilan mo yan. Sinabi ko na wala nang susunod. Tuloy ang diborsyo ko. Sumeng. Kung aalis ka sa pamilya G, ano ka na lang? Kung maglakas loob kang makipagdiborsyo, hindi kita patatawarin. Kaya pala si Jimeng Chuan. Ang sama ng tingin niya sa akin. Paano ko babayaran ang 20 milyon na to? Sa kakayahan ko ngayon, hindi ko talaga kayang bayaran. Pero dahil nagdesisyon na akong maghiwalay, hindi naman pwedeng kunin ang pera tapos hindi babayaran. Oh, Madam G. May problema ba? Pumunta ka agad sa bahay ng pamilya. Sa oras na to, bakit ako tinawag pabalik sa bahay ng pamilya? Pero magandang pagkakataon para pag-usapan ang divorce. Sige po, Madam G. Pupunta na po ako agad. I-disinfect mo ng maayos ang sugat niya. Umupo ka. Madam G. Alam mo ba na humingi ng pera ang pamilya mo kay Meng Xuan? Alam mo yan, di ba? Asensya na po, Madam G. Akalaman ko lang din po. Yung 20 milyon, hahanapan kong paraan para mabayaran. Sumeng, alam mo naman, kung hindi dahil noong nakaan, nailigtas mo si Lola at dahil kay Meng Xuan na nagkamali, natulog siya kasama ka. Kaya napilitan akong ipasok ka sa pamilya. Totoo nga ako ang nagpakaambisyoso. Masunurin si Meng Xuan. Matagal ko nang sinasakripisyo ang sarili ko. Pero bilang isang ina, hindi ko kayang makita ang anak ko na nahihirapan. Ngayon, ang mga tsismis ay halos humupa na. Si Leki ay nakabalik na rin mula sa pag-aral sa ibang bansa. Siya lang ang may kakayahang maging isang edukado at disenteng dalaga mula sa isang marangal na pamilya. Siya lang ang karapat-dapat na maging manugang ng pamilya G. Tita. Sa totoo lang, ang isang babaeng tulad mo na walang pinagmulang pamilya ay hindi karapat-dapat sa pamilya G. Kung may kaunting hiya ka, pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Ito, noong ikinasal kayo, ginawa na ni Jimeng Chuan ang prenuptial agreement. Ang pera ang pamilya G ay hindi naman talaga sa akin. Huwag kang mangarap ng mga bagay na hindi sa iyo. Ang 20 milyong gusto ninyo, hindi ko nakukunin. Ito ay bilang kabayaran ng pamilya G sa iyo. Ang iba pang ari-arian, huwag mong subukang hawakan. Hindi ko naman iniisip. Pirmahan mo na. Sige, Madam G. Jimeng Chuan, ang 3 taon nating relasyon. Hanggang dito na lang. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi pa ba sapat ang 20 milyong nakuha mo sa pamilya G ng libre? Gusto mo pa ng kondisyon? Huwag po kayong mag-alala. Hindi na po ako kukuha kahit isang sentimo mula sa pamilya G. Ang 20 milyon na iyon, sisikapin ko ring bayaran. May tao ba dyan? Lahat ng hinawakan niya, itapon nyo. Ako lang ang pwedeng maging manugang ng pamilya G. Isang hamak na probinsyana, karapat-dapat bang makipag-agawan sa akin? Hello? Bakit? Sumeng, may magandang balita ako sa'yo. May pag-asa na ang studio natin. May tumawag na super big boss kanina. Nagustuhan niya ang disenyo mo. Pinapagawa niya sa'yo ang isang custom order. Ibibigay ko sa'yo ang address mamaya. Kausapin mo siya ng maayos. Talaga po? Pupunta po ako agad. Ibibigay ko sa'yo ang plate number mamaya. Ikaw na ang bahala. Ang daming 8. Mukhang mayaman talaga ang boss na ito. Pero ang plate number na ito, bakit pa ang pamilyar? Hayaan na. Kung hindi mo maalala, huwag mo nang isipin. Magandang araw po, Gino. Ako po ang tagapamahalang Joyo. Jimeng Chuan. Ikaw pala. Umalis ka sa daan. Bakit ka ba laging nakikita kahit saan? Ako. Narinig ko, bumalik ka sa lumang bahay para pirmahan ang divorce agreement. Bakit? Ayaw mong mawala ang titulo mo bilang Madam J? Nagsisisi ka? Hindi po yan ang ibig kong sabihin. May mahalaga po akong pag-usapan ngayon. Ako po. 6 na 8, tama. Si Jimeng Chuan ba ang makakatrabaho ko? Si Jimeng Chuan? Sandali. President J, magandang araw po. Ako po si Sumeng mula sa Joyo Studio. Ako po ang tagapamahala. May oras po ba kayo ngayon para pag-usapan ng tungkol sa disenyo? Sumeng, sa pagkakaalam ko nitong 2 taon, naging may bahay ka lang. Saan ka naman kumuha ng trabaho? Anong panibagong laro na naman ang gusto mong gawin? Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Jimeng Chuan, talaga po akong pumunta dito ngayon para pag-usapan ang trabaho.
Hindi mo naman siguro babawiin ang sinabi mo, di ba? Sa tingin mo, maniniwala ako? President G, may appointment po kayo ngayon para makipagkita sa head ng Zoyo Studio. Pero bakit po si Madam G? May meeting pa ako. Sang Yuan, ihatid mo siya sa reception room para hintayin ako. Dito po. Ang tagal naman, wala pa rin. Hindi naman siya mag-Indian sa akin, di ba? Kuya Mengchuan. Kuya Mengchuan, saan tayo kakain ng lunch? Punta ka muna sa office, hintayin mo ako. May meeting ako. Kaya pala hindi siya laging walang pasensya sa lahat. Sundin mo ako sa office. Ano? Bumago ka na naman ng paraan para humingi ng pera? President G, kumakatawan ako sa kumpanya ngayon para sa negosasyon. Sana makipag-usap ka ng maayos. Huwag mong isama ang personal na damdamin sa trabaho. Kumpanya? Kailan ka nagtrabaho? At naging head ka pa ng Zoyo Studio? Ako ang nagtatag ng Joyo Studio mula sa simula. Gaano ba kadalim ang hindi mo pagkilala sa akin? Ito ba ay mga mo? Sa Joyo namin gusto talaga naming makipagtulungan sa G Corporation. Kung nag-aalala si President G, pwede kaming magbigay ng libreng interior design para sa kanya. Hindi na kailangan. Maganda ang disenyo. Magugustuhan niya yan. Siya? Kaya pala sa loob ng 2 taon, lagi akong tinatrato ni Ji Mengchuan ng walang paggalang. May iba pala siyang mahal. Salamat, President G. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang lahat. Maaari ko bang malaman kung para saan ang property na ito? Para sa kasal. Magpapakasal pala si President G. Binabati kita. Kailan dapat matapos ang bahay na ito? Hindi nagmamadali. Hindi ko pa siya nahahanap. Maaari ko bang itanong, anong klaseng babae ang pakakasalan ni President G? May kinalaman ba yan sa disenyo mo? Kung malalaman ko ang mga gustong nobya, baka mas maging angkop ang disenyo sa gusto ni President G. Siya. Mabait at mahinahon. Sobrang bait. Pero, mukhang napakahalaga niya kay President G. Sa paglalarawan pa lang, isa siyang napakainit na tao. Ang galing talaga ng panlasa ni President G. Nga. Kuya Mengchuan, bakit hindi ka patapos? Ang tagal na kitang hinihintay. Sumeng, bakit hindi ka pa umaalis? Siya ang designer ng aming wedding house. Wedding house? Sumeng, ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Gagawin ko ito ng maayos. Ngayon, may girlfriend ka na. Huwag kang laging naka-poker face. Hindi mo ba pwedeng alisin ang poker face mo? Sumeng. Kilala mo ba si Zhao Yi? Sumeng, kilala mo ba si Zhao Yi? Sino-sino ba ang mga kinakalaban mo? Ayoko namang dahil sa kabaitan ko, malagay sa panganib ang buhay ko. Maaring sila ang pamilya ko. O maaring sila ang mga kaaway ng pamilya ko. Kawawa ka naman. Mga bata, ang tagal namin kayong hinanap. Wala akong pakialam kung sino sa inyo ang pinapahanap ng amo namin. Sasabihin ko sa inyo, ngayon, walang makakatakas. Ikaw ang hinahanap nila. Takbo. Hindi. Kung tatakbo, sabay tayo. Takbo! Habulin, huwag ninyong hayaang makatakas siya. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Ang gumawa kaya noon ay ang pamilya G? Sa loob ng maraming taon, hindi pa rin sila sumusuko sa paghahanap sa akin at kay RR. Nakilala niya ako? Hindi. Kung nakilala niya ako, dapat direkta niya akong hinuli. Hindi niya ako basta-basta susubukan. Hindi ko siya kilala. Bakit siya kamukha ni Yi? Pero hindi tugma ang panahon. President J. Feng Leki, hindi ba may lakad ka pa? Pawin na kita sa driver. President J. May balita na, ang batang babae, minsan siyang nanirahan sa Ping An Orphanage dito sa syudad. Ang address ay nasa Ta. Direk, anong nangyari? May grupo ng mga taong gayon, sa pilitang ginigiba ang bahay ng ampunan. Wala nang mapupuntahan ang mga bata. Pumunta ka rito agad at tingnan mo. Habulin. Habulin nyo. Sino kayo? binibigyan namin kayo ng 3 araw para lumipat agad. Direk, anong nangyari? Ang mga kapitalistang ito, gusto nila ang lupang ito, pinipilit kaming lumipa.
Hindi ako pumapaya. Inatak pa nila ang mga bata. Tigilan mo ang kadaldalan. Gusto ng boss namin ang lupang ito. Kahit ayaw nyo, gigibain namin. Alam niyo ba na illegal ang sapilitang paggiba? Kayo, mga mahihira, ayaw lumipat, di ba? Maghanap kayo na maglilibing sa inyo. Tumawag na ako ng pulis. Paparating na sila. Pulis. Tigilan nyo. Anong ginagawa niyo? Puti ang balat. Gusto mong maging bayani, di ba? Meng Chuan, Boss, Walang mamamatay, di ba? bubuwagin pa ba natin? Anong bubuwagin? Gusto mong makulong, di ba? Takbo na. Dalhin muna si President Jay sa ospital. Hindi. Kung lalabas tayo ngayon, malalaman ni Kuya Meng Chuan na sinundan ko siya ng palihim. Direktor, alagaan mo ang mga bata. Ako na ang magdadala sa kanya sa ospital. Nga pala, hanapin mo si Tita G. Saji, bilisan mo. Doktor, kumusta siya? May bahagyang concussion ang pasyente. Pero dahil sa ulo ang tama, maaring may iba pang komplikasyon. Malalaman lang natin ang detalye kapag nagising na siya. Kailangan niyang kumain ng malinis at masustansyang pagkain. At huwag masyadong mag-isip. Meng Chuan, hindi ko inakala ng ayon ikaw ang magliligtas sa akin. Kailangan mong maging maayos. Meng Chuan, gising ka na. Sino ka? Meng Chuan, Kilala mo ako? nakalimutan ba ni Meng Chuan ang lahat? Gayunpaman, magdidiborsyo na rin naman kami. Magdidiborsyo na rin naman kami. Hindi mo na kailangang sabihin pa. President J, ako ang interior designer na inappoint mo, si Sumeng. Ngayon, nasugatan ka rin dahil sa akin. Pasensya na talaga. Ayos lang. Nasaan si Hang Yuan? President G, gising ka na. Dahil nandito na ang assistant ko. Miss Su, kung ayos ka na, umuwi ka na. Sadya, President J. Teka, sabing doktor, kumain kang light food. Huwag masyadong mag-isip. President G, nagkabati na kayo ni Madam. Madam? Si Madam. Anong nangyari sa'yo, President G? Parang nagka-amnesia ako. Hindi nga. President G, nagka-amnesia ka. Ako. Naalala mo ba kung sino ako? Hang Yuan, ayaw mo na ng sweldo mo? Hindi ba hinahanap ko si Yi? Paano ako nagpakasal? Imbestigahan mo ang tungkol sa kanya. Gusto kong makita bukas ang detalyadong impormasyon ni Sumeng. Sage po, President Jay. Makakaasa po kayo. Nasugatan ka. Malala ba? Wala lang to, hindi naman malala. Paano ka nasugatan ng ganyan? Sobrang nag-alala si Lecky. Naghanda pa siya ng chicken soup para sa'yo. Halika. Kuya Meng Chuan, gusto mo bang kumain? Ilagay mo na lang sa mesa. Salamat, Lecky. Lecky, may lakad ako. Ikaw na muna ang bahala kay Meng Chuan. Sadya po, Tita. Kuya Meng Chuan, susubuan na lang kita. Hindi na, kaya ko na. Magpapahinga lang ako sandali tapos aalis na. Umuwi ka na muna. Saj, alis na ako. Alis na ako. Tingnan natin kung bakit ka pumunta sa orphanage. Ano kaya ang dahilan? Kuya Meng Chuan. Director, Bakit ka bimalik? Hindi ka ba nasugatan? Nga pala, yung lalaking sumagip sa'yo kanina. Kumusta? ayos lang siya. Mayroon lang siyang concussion. Dumaan ako para tingnan kung matutulungan kitang maglinis. Nga pala, bakit biglang pinuntirya ang Ping An Orphanage? May isang rich kid deti na nagkagusto raw dito. Gustong magtayo ng amusement park. Pero wala namang nangyari. Akala ko ayos na. Hindi ko inakala ng gayon ay mayroong sasalakay dito.
Sobrang grabeng nangyari ngayon. Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin nila sa susunod. Paano kung lumipat na lang kayo? Ang Jiangcheng ay mahal ang lupa, malaki ang gastos sa paglipa. Bukod pa rito. Dito ako nanirahan halos buong buhay ko. Ayaw kong umalis. Sige po, Director. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa bagay na ito. Kung may mangyari ulit, sabihin niyo po agad sa akin. Sej. Nabalitaan kung pumunta ka sa ospital. May sakit ka ba? Ayos lang ako. Kung ayos ka lang, bakit ka nakasimango? Hindi ba't kakatanggap lang natin ng malaking proyekto? Hapon nang pumunta ako sa ampunan. Nakasalubong ko ang mga taong gustong sa pilitang kunin ang lupa. Nagkaroon ng gulo. Sa pilitang pagkuha ng lupa. Naku, sa panahon na yon, nangyayari pa rin yan? Natatakot ako na babalik pa rin ang mga taong yon. Pero wala akong magawa. Ang bagay na yan. Ayos lang. Ako na ang bahala. Ikaw, Anong ekspresyon yan? May kaunting koneksyon din naman ako. Sej. totoo ba? Kung kaya mong ayusin yan, talagang magpapasalamat ako sa'yo ng husto. Sa halip na sabihin yan, Mas mabuting makakuha ka na mas maraming proyekto. Sige. Kukuha ako ng malaking proyekto para sa'yo. Saje, magpatuloy ka muna sa trabaho mo. Maghahanap ako ng taong matatanungan. Bini, ikaw ba'y Ako si Feng. Director, tawagin mo na lang akong Xiao Feng. Xiao Feng? Halika, maupo ka. Ito ang mga dinala ko para sa mga bata. Miss Feng, maraming salamat po. Hindi ko pa po kayo nakita dati. Ang dami niyo pa pong dalang gamit. Hindi ko rin po alam dati na may orphanage dito. Ilang araw lang po ang nakalipas, dumaan ako rito at nakita kong may nag-away kaya napansin ko. Nag-alala po ako na baka walang gamit ang mga bata, kaya bumili ako ng ilan at dinala rito. Miss Feng, maraming salamat po. Nung araw na yon, nakita kong may nasugatan. Wala naman po sigurong malubhang nangyari. Isang mabait na tao, tulad niyo po. Hindi ko rin po siya nakita dati. Buong puso siyang tumulong. Mabuti na lang po at walang malubhang nangyari. Mabuti kung ganun. Mukhang matagal na po itong orphanage. Director, gaano na po kayo katagal dito? Mahigit 20 taon na po. Ang tagal na po pala. Ang galing niyo po talaga. Kailangan talaga ng mga batang ito ng mag-alaga. Dati po. May kaibigan po akong nagngangalangi. Nawala po siya. Sana po ay makatagpo rin siya ng mabait na tao tulad niyo po. Dati may batangang. Nagngangalangye. Hindi nagtagal pagdating niya sa orphanage. Inadopt na siya. Pagkatapos noon, hindi ko na siya nakita. Sana ligtas siya. Sana ligtas silang lahat. May gagawin pa ako, alis na ako. Director, kung may kailangan kayo, maaari niyo akong kontakin. Ito ang numero ko. Sig. Feng, mag-ingat ka sa daan. Mahigit 20 taon na, may naghahanap pa rin kay Yi. President Jay, narito na ang impormasyon ni Madam. Kakalabas mo lang ng ospital, hindi ba dapat magpahinga ka pa? Sage, maari ka nang umalis. 3 taon pa lang kasal, ang ina ni Sumeng ay nakakuha na ng 20 milyong yuan mula sa pamilya Ji. Hindi lang walang ni isang sentimo ang napunta kay Sumeng, sa halip marami pa siyang kinuha. Si Sumeng nga pala ay ampon. Kaya pala iba ang trato sa kanya. Ang ginagawa niya, tiyak na hindi alam ng kanyang pamilya. Pero kailangan pa ring maghiwalay. Mayroon ng balita tungkol kay Yi. Naniniwala ako malapit na tayong magkita muli. President Jay, ang tungkol sa ampunan, naayos na po. Pupunta pa po ba kayo ulit doon? President G, hihintayin na lang po kita sa labas. Ikaw, iho, na tumulong noong araw. Ayos na ba ang sugat mo? Wala na po akong ininda. Salamat po sa pag-aalala, Director. Mabuti naman. Kung hindi dahil sa inyo noong araw, napakadelikado sana. Hindi nyo na po kailangang mag-alala sa ganitong bagay. Wala nang mga ngahas na gumawa ng gulo. Talaga po. Napakagandang balita naman.
Sa totoo lang po, ilang araw na akong hindi makakain at makatulog ng maayos. Natatakot ako na baka may biglang pumasok. Kung mawala man ako, wala na akong magagawa. Pero ang mga batang ito ay maliliit pa. Mula ngayon, hindi na po kailangang mag-alala ang direktor tungkol dito. Nga pala, mayroon po akong bagay na nais itanong sa direktor. Saji, sabihin mo. Basta alam ko, hindi ko itatago. Ang ampunan, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Mayroon bang batang babae na ang pangalan ay Yi? Sa orphanage, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Mayroon bang batang babae na ang pangalan ay Yi? Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Mayroon ng batang babae na ang pangalan ay Yi. Maganda siya. At mabait ang ugali. Talaga po? Director, alam niyo po ba kung nasaan siya ngayon? Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Hindi nagtagal pagdating niya sa orphanage, in-adopt na siya. Matagal na kasi. Kaya marami ng records ang nasira. Pagkatapos noon, hindi ko na rin siya nakita uli. Kaya po, hindi niyo rin po alam kung nasaan siya ngayon? Nga. Hinahanap mo si Ye. Kamag-anak ka ba niya? Hindi po. Pero Director, narinig ko po na tinawag niyo si Yi sa labas ng pinto noon. Ang sinabi ko ay Ye. Yung batang babae na yon. Matapang siya noon. Gusto kong tumulong, natatakot akong masaktan siya. Ah, ganoon pala. Maraming salamat, Director, sa pagbibigay sa akin ng impormasyong ito. Kung wala na po kayong kailangan, mauna na po ako. Ito na ang pangalawa na naghahanap kay Yi. Sa wakas, tapos na. Ipadala ko na agad sa kanya para makita niya. Kung may kailangan bang baguhin. Hello, Director. Bakit po? May nanggulo na naman po ba? Wala naman. Walang nanggulo. Pero nitong nakarang 2 araw, may nagtanong tungkol sa'yo. Hindi pa nila alam na Yi ang pangalan mo. Natatakot akong magkaroon ng problema. Hindi ko sinabi ang pagkatao mo. Mag-ingat ka sa sarili mo. Hinahanap ako? Baka yung mga nagkidnap sa akin dati? Hindi. Ang tagal na. Wala nang silbi kung hahanapin pa nila ako. Director, naintindihan ko po. Salamat po sa pagtatagong sikreto ko. Alam niyo po ba kung sino yung mga nagtanong? Anong klaseng tao sila? Isang baba. Sabi niya, Feng ang apelido niya. Ang isa pa yung binata na nagligtas sa'yo noong araw na yon. Tumulong pa siya sa pag-ayos ng mga problema ng Ping An Orphanage. Sinabi niya na huwag na mag-alala sa susunod kung may maghahanap ng gulo uli. Sige. Naintindihan ko po, Director. Sa tulong niya, wala na siguro malaking problema. Huwag na po kayong mag-alala. Mag-imbestiga rin ako dito kung ano ba talaga ang gusto nila sa akin. Sage, ingat ka lang sa sarili mo. Alam po, Director. Jimeng Chuan at yung babaeng may apelidong Feng. Si Feng Leki ba yon? Kaya pala noong araw na yon, sa pintuan ng Ping An Orphanage, ang pagkikita ko kay Jimeng Chuan hindi talaga aksidente. Noong bata pa kami, wala naman kaming pinagsamahan. Bigla na lang, bakit nila ako hinahanap? Ang galing mo naman, Sumeng. Saan ka kumuha ng tao na ang bilis mag-resolve ng mga problema ng Ping An Orphanage? Hindi naman ako yon. Baka naman may malaking boss na nagpakita ng kabutihan. Wala yon. Mabuti at naayos na ang problema. Salamat. Hello, Lola? Bakit? Meng, kagagaling lang ng lola mo sa ibang bansa. Gusto niyang magdaos ng birthday banquet. 2 taon ka nang wala. Hindi ka na pwedeng mawala ngayong taon. Lola ako. Huwag kang tumanggi. Ikaw ang manugang ng pamilya Ji. Paano ka mawawala sa bawat pagkakataon? Sa birthday banquet ng lola mo, napagkasunduan na yan. Dalhin mo si Jimeng Chuan kasama mo. Mukhang hindi pa alam ni Lola. Nahiwalay na kami ni Jimeng Chuan. Kung gayon, hintayin na lang natin. Nasabihin sa kanya sa tamang panahon. Ma, bakit mo ako hinahanap? Umuwi na ang lola mo. Ipinipilit niyang sa birthday banquet ngayong taon ipahayag ang inyong kasal ni Sumeng. Kailangan mong mauna sa kanya na ipahayag ang diborsyo. Hindi yata maganda yan.
Sobrang mahal ni Lola si Sumeng paano kung bigla akong mag-anunsyo, hindi niya kayanin? Lagi mong iniisip ang lola mo. Bakit hindi mo man lang ako iniisip? May nararamdaman ka na ba kay Sumeng? Sasabihin ko sa'yo, ang babaeng yan, inakasalan ka para lang sa pera ng pamilya G. Dahil ganyan ang ugali mo, hindi ko na itatago sa'yo. Tingnan mo to. Binigyan ko na si Sumeng ng malaking halaga ng pera. Pumayag na siyang makipagdiborsyo. Ma, ang tungkol sa diborsyo, kaya kong ayusin mag-isa. Hindi mo kailangang makialam. Ikaw, Ikaw! President G, bakit niyo po ako pinapunta ngayon? Miss Sue, may gusto lang akong itanong sa'yo. Sige po. Narinig ko na mag-asawa tayo? Opo. Pero kung hindi ka na aksidente, siguro ngayon hiwalay na tayo. President J, pinapunta niyo po ba ako ngayon para pumunta sa Civil Affairs Bureau? Miss Sue, ganoon ka ba kadesperado na makipagdiborsyo sa akin? Hindi ba yan ang desisyon mo noon? Ang ibig kong sabihin, hindi mo kailangang dahil sa pera na binigay sa'yo ni Mama. Hindi mo ba inisip si Lola, pagkatapos ng lahat na pag-aalaga niya sa'yo sa loob na maraming taon? Tapos bigla kang makikipag-divorce? Ano na lang ang isipin ni Lola? Anong pera? Hindi ko naman nakita si Suyan na gumagastos kamakailan. Sa tingin ko, nagkakamali si President G. Wala akong nakitang pera. Kung hindi po kayo naniniwala, pwede ninyong tingnan ang bank transfer records. Patawad, hindi ko inakala na lolokohin ako ng pamilya ko. Narinig ko kay Sang Yuan na marami kang utang. Kulang ka ba sa pera kamakailan? Ano naman ang kinalaman niyan kay President G? Gustong-gusto ka ni Lola. Simula ngayon, bawat buwan, bibigyan kita ng pera para upahan kang maging asawa ko. Panatilihin natin ang ganitong relasyon. Pero, sa harap lang ni Lola tayo magpapanggap. Sarge. Pero sana hindi masyadong matagal. Kung gayon, President G, sana maging maayos ang ating pagtutulungan. Sumeng, sa pagkakataong ito, dapat tawagin mo akong asawa ko. Meng Chuan. Ang babaeng si Sumeng, muling nilandi si Kuya Meng Chuan. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Akin lang si G. Meng Chuan. Wala naman tayo sa harap ni Lola ngayon. Hindi na natin kailangang magpanggap. Sigurado ka bang ang pamilya ng babaeng ito ay namimili dito? Ang mga damit na binibili sa ganitong lugar, pwede bang isuot? Sigurado ako. Maghintay ka pa. Nakita ko na. Ibababa ko na. Hindi ba't nanay yan ni Sumeng? Hindi mo naman siguro balak sa ganitong murang lugar bumili ng damit at isuot yan para sa kaarawan ni Lola, di ba? Para sa kaarawan ni Lola? Nakakahiya talaga. Kaarawan ni Lola. Ang cute naman nito. Ang ganda ng okasyon, pero hindi niya isasama ang kapatid niya. Hindi sinabi sa'yo ni Sumeng? Nga pala, kung mayroon akong ganitong mahirap na pamilya, ikakahiya ko rin. Kung gusto mong pumunta, hindi mo ba hihilingin kay Lola? Tama, tama. Salamat, Binibini. Pupunta na kami. Tara na. Bakit tayo aalis? Sumeng, kapag nagpakaloka na ang mga sa pamilya Su at nasira ang bangket, tingnan natin kung paano ni Kuya Meng Chuan at ni Lola ka pa ipagtatanggol. kumusta po kumain kayo ng maayos, enjoy po. Like, wag kang mag-alala kapag bumalik si Meng Chuan, ipapapirma ko si Meng Chuan at si Sumeng sa divorce papers. Ikaw lang ang kaapat dapat maging tunay na manugang ng pamilya G. Pero tita, kahapon si Kuya Meng Chuan ay nasugatan pa para iligtas si Sumeng magdi-divorce ba siya? Nasugatan. Bakit niya ililigtas si Sumeng? Hindi ko alam yan, akala ko sinabi na niya sa'yo na nasugatan si Kuya Meng Chuan habang inililigtas siya. Ano? Hindi ba to ang asawa ng pamilya, G na laging hindi nakikita sa mga event? Simula pa nung nagpakasal sila ni President G ito, na ang unang beses na dumalo siya sa bankwet. Isang ulila na naging Madam G, hindi ko alam kung ilang buhay na ang inalay niya para diyan. Nga. Balita ko, hindi raw siya gusto ng pamilya G. Bakit ka sumama kay Meng Chuan dito? Tita, si Sumeng naman kahit papaano ay asawa ni Kuya Meng Chuan. May karapatan siyang pumunta. Anong kapatan? Sino ba ang hindi nakakaalam kung paano siya nakapasok sa pamilya G? Isang babaeng galing sa putik na umakyat sa buhay. Pero ang mga paan ay hindi disente. Tita, kung may sasabihin po kayo, mamaya na lang po natin pag-usapan. Sugatan pa si Kuya Meng Chuan. Meng Chuan, lumapit ka rito. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na pumunta sa birthday banquet ng pamilya G? Mga tao. Palabasin niyo siya. Ako ang nagpatawag sa kanya. Ano?
Balak mo ring palayasin ang matanda kong sarili. Ma, ang daming tao. Mag-ingat ka. Lola, Xiao Meng. Sa wakas, dumating ka na rin, Lola. Meh. Ano? Inakala mo bang dahil wala ako, kaya mo nang gawin ang gusto mo? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikaw ang laging pumipigil kay Sumeng na ilantad ang kanyang pagkatao. Huwag kang magmadali. Pumirma na si Sumeng sa kasunduan sa diborsyo. Hayaan mo siyang magpakasaya muna. Kumar, nahuli kami. ma, bakit ka nandito? Ano ba ang sinasabi mo? Arawan ng lola ng kabilang pamilya, magkamag-anak tayo. Paano kami hindi pupunta? Hawakan mo, Sumeng, regalo ko para sa lola ng kabilang pamilya. Ma, pinasasalamatan ko kayo para kay Lola. Pero ang pamilya Jia hindi na kailangan ng mga ito. Ano ang kukunin? Manugang, busi ka ba nitong nakaraan? Anong project investment ang pinagkakaabalahan mo? Ma, Manugang, tingnan mo, napakalaking project ang ginagawa mo. Paano mo kakayanin ang lahat? Bakit hindi mo na lang papuntahin si Suyan sa pamilya G para tulungan ka? ma, hindi pa nga nakatapos ng junior high si Suyan. Anong tulong ang magagawa niya sa G Corporation? Hindi mo ba pinahihirapan si President G? Dahil lang sa'yo. Ikaw, ikinasal sa pamilya G, hindi mo man lang matulungan ang kapatid mo. Kung hindi, kailangan ko pa bang ako mismo ang magsalita? Saka, ang manugang kong lalaki, wala namang sinasabi. Bakit ka nakikisawsaw diyan? Paano ko siya hindi tinulungan? Ang sahod ko sa loob ng maraming taon, hindi ba siya lang ang gumastos? Ang sahod mo. Hindi sa para sa card ko. Kung gusto mo talaga akong tulungan, papaghanapin mo ako ng trabaho sa bayaw ko. Tama, hindi naman kami sakim. Bigyan mo ang anak ko ng posisyon, tulad ng general manager. Ma, umalis na lang tayo. Miss Sue, ikaw ay asawa ni Kuya Meng Chuan. Bakit hindi mo man lang mapagsabihan ang sarili mong pamilya? Pinagtatawanan lang ang pamilya G dahil sa inyo. Paano mo ito magagawa kay Lola G at Kuya Meng Chuan? Ika nakit ka. Sa totoo lang, akala ko mabait ka. Kinakausap ko ang manugang ko. Bakit parang ikaw ang tinatamaan? Tama na. Ayo, Pamilya Su, ginagawa niyo bang palengke ito? Hindi ko inakala na ang pamilya ng manugang ang pamilya G ay ganoon kakapal ang mukha. Naglakas loob pa silang gumawa ng gulo sa birthday parting Lola. Naku, Madam G, nakakahiya ito. Talagang galing sa maliit na pamilya, walang alam sa tamang asal. Sa tingin ko, malapit nang palayasin ang manugang na yan. Hindi na magtatagal. Bakit pakiramdam ko pamilyar ang taong ito? Tingnan mo, magkamukha ba kami? Kung ganoon ang sinasabi mo, may pagkakahawig nga. President Zhao, hindi mo naman siguro iniisip na ang manugang ng pamilya G ang kapatid mo, di ba? May pakiramdam ako na sa pagkakataong ito, tama ang hinahanap natin. Imbestigahan mo siya. Sage po. Ginang, ano man ang sama ng loob mo sa iyong anak, hindi mo dapat guluhin ang handaan ng lola ng pamilya G. Tama po ba? Anak, karapat-dapat ba siya? Isa lang siyang ampon kung maliit na alaga. Talagang hindi mapapantayan ang tunay na anak. Siya, nagpapakasasa sa pamilya G. Pero ako, pinakiusapan ko lang ang manugang ko na bigyan ng trabaho ang kapatid niya. Ang dami pang arte. Kinakampihan ng iba. Kaya pala ayaw sa'yo ng buong pamilya mo. Ampon ka lang kasi. Ampon. Sasabihin ko sa'yo. Ang G Corporation ang pinakamalaking kumpanya sa Jiangsheng. Pinagsama-sama ang mga pinakamagaling. Anong klaseng tao ang anak mo? Naniniwala akong nakita na ng lahat dito. Ang ugali ng anak mo, alam na ng lahat. Ikaw, ano nang sinasabi mo? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ako po ay ang pinuno ng pangalawang pinakamalaking pamilya sa Jiangsheng, ang pamilya Zhao. Ako si Zhao Yuzheng. Pangalawa? Pangalawa, hindi ka pa rin ba nasa likod ng manugang ko? Ma, tama na po. President Chow, pasensya na po. Ang nanay ko po. Nagustuhan ko agad si Miss Su. Hindi ko lang matiis ang kawalan ng katarungan. Pero President Jai, bilang asawa, manonood lang siya. Patawad, Lola. Naistorbo ko ang birthday party nyo. Aalisin ko na sila. Ayos lang. Ako ang nagpatawag sa kanila. Ang tagal na ng dalawang pamilya natin, pero wala tayong masyadong ugnayan. Ngayon, magandang pagkakataon ito para magkakilala tayo ng maayos. Talagang may paningin si Lola. Lola, ang ganitong pamilya na hindi karapat-dapat, huwag na nating kasapin. Ano ang sinasabi mo? Siya ang pamilya ng asawa mo. Halika, umakyat ka sa entablado kasama si Lola.
Umakyat ka sa entablado. Ngayon, gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang manugang ng pamilya G. Lola, huwag na lang po. Ako at si Meng Chuan. Ay, halika. Umakyat ka sa entablado. Ngayon, formal kong ipapakilala sa inyong lahat. Ito ang aking apo sa tuhod, si Sumeng. Si Sumeng ay may suporta ng matandang babaeng ito. Kayo, bago niyo siya siraan, kailangan mo munang pag-isipan kung kaya mong kalabanin ang matandang babaeng ito. Kung kaya mong lampasan ang matandang babaeng ito. Ma, nalilito ka na. Ma, bakit mo sinusuportahan ang babaeng ito na walang pinag-aralan? Akala mo ba hindi ko alam ang balak mo? Hanggat nandito ako. Si Xiaomeng ay mananatiling manugang ng pamilya G. Kaya pala si Sumeng ay walang takot na himihingi ng pera sa pamilya G. Kaya pala siya mayabang, dahil pala gusto siya ng lola. Sumeng, Hintayin mo lang. Hindi ko hahayaang gumawa ka pa ng gulo sa pamilya G. tara na. Anak, sa wakas ay natapos na ang paghihirap mo. Mula ngayon, hindi ka na maghihirap. Ma, bakit mo siya sinasamba? Ang asawa at biyenan niya ay hindi siya gusto. Maalis din siya sa bahay balang araw. Manahimik ka. Ano ang alam mo? Gayon, ang pamilya G ang tunay na may hawak ng kapangyarihan ay ang lola. Sobrang mahal siya ng lola. Paano niya hayaan na makipaghiwalay siya kay Jimeng Chuan? Ma, bakit mo sinusuportahan si Sumeng sa publiko? Alam mo ba sa loob ng maming kaon, gaano kaaming pea ang nakuha ng pamilya G mula sa kanila? Siya ang manugang ng pamilya G. Ano ang masama kung gagamitin niya ang pera ng pamilya G? Malulugi ba ang pamilya G? Ma, ang buong pamilya Su ay mga sakim na tao. Palagi silang gumagamit ng iba't ibang paan para makakuha ng pera kay Meng Chuan. Kapag hindi nila makuha ng direkta, binibigyan nila ng gamot si Meng Chuan. Hindi po ganoon. Hindi ko po alam noon ang tungkol sa paghiram nilang pera. At niloko rin po akong nanay ko. Nalaman ko lang po kay Meng Chuan. Babayaran ko po ang 20 milyong yon. Madaling sabihin. Kung alam mo na, bakit hindi mo sila pinuntahan para bawiin ang pera? Sa tingin ko, ayaw mo talagang magbayad. Sa liit ng sweldo mo, hindi mo yan mababayaran habang buhay. Ma, totoo ang sinasabi niya. Ang bagay na ito. Wala akong pakialam kung totoo o hindi. Tutal, napirmahan na ang divorce agreement. Gusto man niya o hindi, magdidiborsyo siya. Ang bagay na ito ay napagdesisyonan na. Pagkatapos ng diborsyo, pakasalan mo si Licky. Siya lang ang kinikilala kong manugang. Ano? Meng, anong nangyayari dito? Binantaan ka ba niya? Hindi po, Lola. Kusa ko po itong ginawa. Narinig mo ba, anak? Ang babaeng ito ay walang puso. Wala na siyang anumang pagmamahal sa iyo. Hindi ka pa ba pipirma? Huwag kang magsalita ng may panunumbat. Ano ang sinabi ko? Hindi talaga siya kaapat-dapat maging manugang ng pamilya G. Ang pamilya Su, mas lalong hindi parapat-dapat maging kaanak natin. Tulungan mo lang ako sa isang beses. Hayaan mong isipin ng pamilya Su na magdidiborsyo talaga tayo. Si Lola, ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Kailan tayo kukuha ng divorce certificate? Bakit hindi? Sa tingin ko, maganda ang bukas. Para walang sinuman ang makagawa pa ng anumang kalokohan. Amang-tama, pwede ko nang isama si Licky. Pagkatapos makuha ang divorce papers, diretso na akong magpapakasal kay Licky. Sabi ko na nga ba, hindi pa nagsisimula ang birthday banquet, pero paalisin na sila. Bakit ka masayang masaya? Kung tuluyan siyang makipaghiwalay, kanino tayo hihingi ng pera pagkatapos? Hipag. Baka naman mayroon tayong hindi pagkakaunawaan. Ano? Ang dali ninyong humingi ng pera, pamilya Su. Hindi nyo na alam kung gaano kami ang nakuha nyo. Ito. Sa kabila ng lahat, nagpakasal ang anak namin sa pamilya Gininyo. Minsan, humihingi ako ng kaunting allowance sa manugang ko. Ano ang masama doon? Ailan ka ba humingi ng pera na mas mababa sa 1 milyon? Ang bawat transaksyon nakalista sa akin. Hindi pa kasama ang mga pera na kinuha nyo sa anak ko ng palihim. Sa loob ng 2 taon, ang nakuha mo sa akin ay hindi bababa sa 20 milyon. 20 milyon lang naman yan. Ano ngayon? Sa harap ko kasi, ang dami mo naman sabihin, di ba? Anong nangyari ngayon? Nawalan ka ba ng dila?
Nang magpakasal ka sa pamilya G at naging manugang sa loob ng ilang taon, wala ka namang nakuha. Kahit humingi ka lang ng kaunting pera, pinagtitipid pa rin sila. Matigilan mo na yan. Akiusap, magbigay ka naman ng respeto sa akin. Kung gusto niyong maghiwalay, sige lang. Ang pamilya G niyo, kailangang magbayad sa anak ko para sa 2 taon niyang kabataan, pati na rin sa emotional distress niya. Ang anak ko, hindi pwedeng tulugan lang ng walang bayad. Kailangan niyong magbayad. Nakapirma na ako. Sa mga ari-arian ng pamilya G, wala akong kukunin kahit isang sentimo. Kung magkukulang ka ang pera sa hinaharap, ako na ang magbibigay sa'yo. Pero ang pera ng pamilya G, huwag mo nang asahan kahit isang piso. Ikaw na walang kwentang anak. Kung gusto mong magsalita ka lang. Bakit ka pa nananaki? Lola, pakinggan niyo po ang sinasabi niya. Wala siyang pakialam sa aming buhay. Lola, tama na. Sinabi ko na sa inyo, huwag na kayong umasa sa akin na makakuha ng pera mula sa pamilya G. Ang daming ari-arian ng pamilya G. Pero ayaw mo ng kahit isang sentimo. Kung hindi mo iniisip ang sarili mo, isipin mo naman ang kapatid mo. May kamay at paa siya. Bakit kailangan siyang buhayin ng pamilya G? Ayaw mo bang umasenso ang kapatid mo? Kahit taunting pera lang mula sa pamilya G, hindi mo kikitain sa buong buhay mo. Kung hindi ako asa sa pamilya G, asa ba ako sa inyo? Madam Bai, ang pamilya G ay walang obligasyon na buhayin ang inyong anak. Tama si President G. Manugang, hindi ba't masama ang loob mo sa sinasabi mo? Ang anak ko, malinis siyang sumama sa iyo ng 3 taon. Ngayon na maghihiwalay na kayo, ikaw pa talaga ang magpapalayas sa kanya ng walang dala? Kung gayon, magkano ang gusto ninyo? 500 milyon. Meng Chuan, huwag kang makinig sa kanila. Lola, mukhang ngayon hindi na kita masasamahan ng matagal. Babalik na lang po ako sa susunod para bisitahin kayo. Teka. Lumakas ang loob mo. Paano mo nagawang sirain ang plano ko? Naku po, ang anak kong babae, walang utang na loob. Ang manugang ko naman, mananaki. Kung hindi ka nahihiya, ako ang nahihiya. Kung gusto mo ng pera, manahimik ka. Ay, naku po. Kayo po, lumabas kayo at tingnan ninyo. Ayaw akong suportahan ng manugang ko. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit, nagsisinungaling ba ako? Kahit na ang pamilya namin ay hindi mayaman, ang matandang ginang mismo ang nag-ayos ng kasal. Paano mo naman masasabing makikipaghiwalay ka na lang basta-basta? Kung alam ko lang, hindi ko na sana pinakasalan ang kawawa kong anak sa pamilya G ninyo. May 500 milyon dito sa card. Ito ang pambayad para putulin ang ugnayan mo, bilang ina ni Sumeng, kunin mo ang pera at umalis ka na. Hindi pwede. Dapat manatili siyang anak ko. Tatanungin kita, pera o ang anak? Pumirma na siya. Hindi na siya makakabalik sa pamilya G. Hindi na siya makakabalik sa pamilya G. Ngayon, isa na lang siyang walang kwentang babae na walang pera. Kaya mas mabuting kunin mo muna ang pera, para sa huli, babalik siya at magmamakaawa sa atin. Kung gayon, syempre, pera ang kailangan. Pera ang kailangan. Manugang, tingnan mo, matagal na kaming nakakaistorbo sa iyo. Kaya hindi na kita istorbohin. Alis na kami. Dali. Ara na. Hindi mo dapat binigyan silang pera. Ang daming pera, hindi ko rin mababayaran. Ano ang babayaran? Ang manugang ng pamilya G, gumastos ng pera ng pamilya G. Iyon ay nararapat lang. Basta't mapapaalis lang ang mga taong iyon, na mukhang pera. Lola, pumirma na siya sa kasunduan sa diborsyo. Hindi na siya miyembro ng pamilya G. Bastos na bata, talaga bang naglakas loob kang magdiborsyo? Lola, Jimeng Chuan, tinutulungan lang niya ako sa harap ng pamilya Su. Nagpapanggap lang tayo. Ano? Kuya Meng Chuan, hindi ka ba makikipaghiwalay? Umaasa ka pa rin na. Maghihiwalay ang apo ko at ang asawa niya. Para ikaw ang pumalit, di ba? Akala mo ba bulag ako? Ikaw, bata ka. Kung hindi mo alagaan ng maayos ang asawa mong si Xiaomeng, tingnan mo kung paano kita parurusahan. Naintindihan ko, Lola. Tara, umuwi na tayo. Sumeng, hindi kita palalampasin. Gagawin ko ang lahat para sirain ang lahat ng pinahahalagahan ni Sumeng, maliban kay Kuya Meng Chuan. Bakit mo ako pinapunta rito nang nagmamadali? Anong nangyari? May nakaaway ka ba nitong nakaraang araw? Wala naman. Bakit mo natanong? May sadyang humaharang sa mga proyekto ng Zui. Kahit ilang mga boss Nakasalukuyang may proyekto. ay kinansela ang kanilang kooperasyon. Paano nangyari yan?
Hindi ko naman inaway si Jimeng Chuan kamakailan. Baka naman ang bayanan mo, narinig ko na ilang araw na ang nakalipas. Sa birthday party ni Lola G, galit na galit siya sa'yo. At hayagan pa niyang sinabi na maghiwalay kayo. Hindi kaya, para pilitin kayong maghiwalay, siya ang may gawa nito. Hindi. Sa pamilya G, wala siyang gaanoong kapangyarihan. Isa pa, hindi niya gagamitin ang ganoong paraan para pilitin akong makipaghiwalay. Tama ka rin. Mabuti na lang at hawak pa rin natin ang kontrata ni Jimeng Chuan. Makakaraos pa tayo ng kaunti. Ganito na lang, alamin mo muna kung sino ang may gawa nito. Para alam natin ang gagawin. Sa panahong ito, mas marami akong kukunin na proyekto. Para mabawasan ang pasanin mo. Yun na lang ang magagawa natin. Miss Feng, bakit ka narito? Si Kuya Meng Chuan ang nagpabigay alam sa akin para tanungin ang progreso ng Luhu Villa. Alam kong may problema kayo. May alam akong paraan. Ngayong gabi, may wine party ako. Ang mga dadalo ay mga bigeting tao sa real estate. Basta't mapapapayag mo ang mga boss kung pagsisilbihan mo sila ng maayos. Baka sakali bigyan ka nila ng ilang kontrata para mailigtas mo ang Zhui. Huwag kang puminta. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng pagsisilbi ang ibig niyang sabihin? Siguradong may masama siyang bala. Upunta ako. Misu, ang galing mo talagang uminom. Halika, uminom pa tayo ng isa. Pwede tayong uminom anumang oras. Mas mabuting pirmahan muna natin ang kontrata. Misu, isa ka lang hindi kilalang designer. Ang paggunta ko sa hapunan mo ngayon ay dahil sa pagalang ko sa iyo. Paano mo nagawang tanggihan ang inumin ko? Ang kontratang ito, huwag na lang pirmahan. Paano naman, Bossan? Ang inumin na inaalok ni Bossan ay dapat inumin. I know, Mako. Tama yan. Basta't sumunod ka. Maraming kontrata ang mapupunta sa iyo sa hinahara. Marami pa. President G, si MRFS ay naghihintay na sa iyo sa Yai Room. Mukhang sila ay seryoso sa kooperasyong ito. Makikipagtulungan sa G Corporation. Malaki ang kikitain niya. Kaya natural lang na seryoso siya. Pero bukod sa G Corporation, may iba pang kumpanya na gustong makipagtulungan sa kanila. Sa tingin ko, Sige, alam ko na. sino ang batang ito? Sinira ang magandang pagkakataon ko. President Jai. Bakit ang dami mong nainom? Ang proyektong ipinakilala ni Feng Leki, kailangan pirmahan ang kontrata. Ano ang balak mong gawin kanina? President J. Ako, nakita ko lang po na hindi siya makatayo ng maayos, kaya gusto ko lang po siyang tulungan. Talaga? Opo. President G, wala po akong ibang intensyon. Kung mangyari ulit ito, ikaw na ang bahala sa sarili mo. President G, wala po. Hindi na po maulit. Uwi na tayo. Kailangan kong pirmahan ang kontrata. President G, napirmahan na. Napirmahan na ang kontrata. Gusto kong uminom tubig. Jimeng Chuan. Ang bait mo. Ang sakit ng ulo ko.
Kwarto ni Jimeng Chuan. Bakit ako nandito? Kagabi, Hindi ba't kausap ko si Boss An para sa kontrata? Pirma na ang kontrata. Si Jimeng Chuan. Hayaan na nga. Mas mabuting umalis na ako agad. teka, Madam G. Ano po? Sumeng, wala ka talagang kahihiyan. Ikaw din kahapon, paalang akitin si Meng Xuan. Sinadya mo yan, di ba? Dahil sa'yo, napagalitan si Feng Liki ni Meng Xuan. Si Feng Liki, tinulungan ka lang makahanap ng trabaho, pero sinaktan mo siya ng ganyan. Madam G, Huwag ka nang magsalita. Ngayon, tawagan mo agad si Meng Xuan. Ikaw kahapon, kusa kang lumapit sa kanya. Walang kinalaman si Feng Liki doon. Kung hindi mo susundin ang sinasabi ko, ipapawala ko agad ang basura mong studio. Sige po. Tatawag ako. Kay Jimeng Chuan. Salamat sa tulong mo kahapon. Pero ang client na yun, ako mismo ang kumontak. Walang kinalaman yun kay Miss Feng. Sapat na ba yan? Ayos, ganyan dapa. Akinggan mo, kung sa susunod pagagamit ka ng ganitong diskarte, huwag kang magtaka kung magiging matigas ako sa'yo. umalis ka na. Tita G, salamat po sa pagtanggol sa akin. Pero parang may samang loob pa si Sumeng. Magpupunta na lang ako para tingnan. Baka kasi magreklamo siya kay Kuya Meng Chuan at ma-misunderstand ka niya. Ang bait mo naman, Leki. Sige, pumunta ka na. Sumeng, President Chow. Nandito po kayo, President Chow. Sadya po ba kayong naghihintay sa akin? May gusto po akong pag-usapan sa inyo. May kailangan po ba kayo sa akin? Sige, Tara. Hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Umupo kayo. Ano po ang kailangan niyo, President Chow? Diretsahan niyo na lang po. Kung kaya ko pong tulungan, gagawin ko po yun. Huwag kang magmadali. May ipapakita ako sa'yo. Ito ay... Ito ang... Album namin ng kapatid kong si Eugene. Noong bata pa kami, gustong-gusto ng mga magulang namin na idokumento ang bawat sandali ng aming paglaki. Pero sa kasamaang palad, ang kapatid ko ay 5 taong gulang pa lang nang siya ay dukutin. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatagpuan. A. Ang ibig sabihin ba ni President Chow? Ako ang kapatid mo? Napansin mo rin? Magkamukha tayo, di ba? Pero sa mundong ito, maraming magkakamukha. Naman. Kaya kumuha kami ng buhok mo para sa test. Ito ang resulta. Eight. Ayos na. Sa wakas, natagpuan na kita, ate. Eight. Akala ko, hindi ko na kayo mahanap. Marami kang pinagdaanan sa mga taong ito. Pero ayos lang. Mula ngayon, ikaw ang second miss ng pamilya Zhao. Walang sinuman ang mga ngahas na apihin ka. Ayos na. Ate, sa wakas, nakita na kita. Eight. Akala ko, hindi ko na kayo makikita pa. Sa mga taong ito, naghirap ka. Pero ayos lang. Mula ngayon, ikaw na ang second miss ng pamilya Zhao. Walang sinuman ang mga ngahas na apihin ka. Eight. Paano sina mama at papa? Sina mama at papa. Hinahanap ka nila sa ibang bansa noon. Nakausap ko na sila. Babalik sila sa madaling panahon. Mabuti naman. Kwentuhan mo ako tungkol sa mga pinagdaanan mo nitong mga taon. Dahil hindi pa sigurado noon, hindi ko pa pinahanap ka. Nitong ataon. Ano? ang pamilya G. Paano nila nagawang tratuhin ka ng ganyan? Aalisin ko na ngayon ang pakikipagtulungan sa G Corporation. Eight.
Maliban kay Madam G, mabait naman sa akin ang pamilya G, lalo na si Lola. Kung wala siya, baka hindi ako nakapagkolehiyo. Paano si Feng Leki? Ang maliit na pamilya Feng. Naglakas loob silang magyabang dito sa Jiangxi. Talaga bang iniisip nila na sila ay isang mayamang pamilya? Ayos lang, ate. May hawak na akong ebidensya laban kay Feng Leki. Hindi niya ako basta-basta abusuhin. Hindi pwede. Sobra na talaga sila. Sasabihin ko ito kina mama at papa. May naisip na akong paraan. Pagbalik ni na mama at papa, mag-host tayo ng salu-salo para sa iyo. Sa ganitong paraan, direkta nating ipapaalam ang iyong pagiging second miss ng pamilya Zhao. Kung sino man ang maglakas loob na guluhin ka, ay hayagang hinahamon ang pamilya Zhao. Hindi ba ito masyadong masama? Anong masama doon? Napakaganda nito. Ikaw naman talaga ang second miss ng pamilya Zhao. Ang mga taon na nawala sa iyong buhay, babawiin namin lahat para sa iyo. MRS Bay. Kung maglakas loob kang saktan siya, maniwala ka sa akin, ipapakulong ko ang anak mo habang buhay. Ma. Kung sasabihin mo kung sino ang nag-utos sa iyo, maari ko pang pagbigyan si Suyan. Huwag kang magkunwari na mabait dito. Matagal ko nang alam na ikaw ay isang walang utang na loob. Noon pa man, dapat itinapon na kita. Ginang Su. Wala akong pasensya tulad ng asawa ko para makipag-away sa'yo dito. Huwag mo akong pilitin na gumamit ng matinding paraan. Ma! Huwag mo akong tawaging ma. Wala akong anak na walang puso at walang pakialam na tulad mo. Kahit ang sarili mong kapatid, hinahayaan mong mamatay. Hello? Kolektahin ang lahat ng ebidensya ng mga illegal at hindi nararapat na transaksyon na ginawa ni Suyan sa mga nakaraang taon. Ipadala lahat sa istasyon ng pulisya. Gusto kong gugulin niya ang natitirang buhay niya sa kulungan. President G, nagmamakaawa ako sa'yo. Ang pamilya Su namin. Si Suyan ang tanging pag-asa ng pamilya Su namin. Hindi pwedeng mawala ng tagapagmana ang pamilya Su namin. Hindi pwedeng maputol ang linya. Ginang Su, kung ganoon. Sagutin mo ng maayos ang tanong ng asawa ko. Opo. Si Feng Leki. Siya ang nagbigay sa akin ng ideya. Feng Leki. Pinuntahan ka niya. Sabi niya, ikaw daw ang second miss ng pamilya Zhao. Pinalaki kita ng ganyan kalaki. Kumuha ako ng kaunting suporta. Hindi ba't nararapat lang yon? Narito ang 500,000. Itago mo yan para sa sarili mo. Huwag mo nang ibigay kay Suyan. Aba, Sumeng, nabanggit na ang lahat. Pwede mo ba akong tulungan? Pakiusapan mo si President G. Palabasin ang kapatid mo. Mas si Suyan, ganyan siya dahil sa'yo. Sa pagpapalayo mo sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa tingin ko, dapat siyang manatili doon para magbago. Pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi siya masyadong mahihirapan. Niloloko mo na ako ngayon. Sa mga mata mo, mayroon pa ba akong lugar bilang ina mo? Madam Bay. Kung masasaktan mo siya ngayon, mas maghihirap ang anak mo sa loob. Sumeng. Ngayon, kailangan mong magpaliwanag sa akin. Kung maglakas loob kang lumabas sa pintong ito, mula ngayon, itatakwil na kita bilang anak. Talagang isa kang malang utang na loob at walang puso. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaang makulong ang anak ko. May naisip ako. Hello, gusto kitang kausapin. Tungkol sa nangyari ngayon. Nakakahiya ang nangyari. Sa ibang araw na lang. Magpapasalamat ako sa'yo ng maayos. Kung gusto mo akong pasalamatan, bakit hindi mo na lang ibigay ang sarili mo sa akin? President J, ano po ang sinasabi ninyo? Sana. Habang buhay tayong magkasama. Sige, pupunta ako agad. President J, kumalma muna kayo. Aalis na ako. Lubos akong nasisyahan kay Miss Su. Hindi ko alam kung kailan, pero sana sa isang magandang araw. Magpakasal na tayo. Marley, hindi ba masyadong mabilis ang takbo ng mga pangyayari? Miss Su, kahit na supervisor lang ako sa G Corporation, at 8,000 lang ang buwan ng sahod ko, sana, wala kang anumang alalahanin. Hindi siya bagay sa akin. Kasi naman,
Ang babae, dapat mag-alaga ng asawa at anak. President G. Pasensya na po, hindi ko po alam na siya si Madam G. Marami po akong nagawang mali. Ji Mengchuan, anong ginagawa mo rito? Dahil lang sa ganyang tao, tinanggihan mo ako? Ji Mengchuan, hindi ka ba titigil? Tapos na tayo. Huwag mo na akong guluhin. Sumeng, hindi ka makakatakas sa akin. President G, ito po ang mga dokumentong hinihingi ninyo. Ji Mengchuan, bakit ka nandito? Kung guguluhin mo pa ako, tatawagin ko na talaga ang security. Sumeng, dumating ako ngayon bilang kliyente mo. Nandito ako para tanungin ka tungkol sa design proposal. President G, kung may problema po kayo sa renovation, pwede niyo po kaming hanapin. Ang taong nakikipag-ugnayan sa inyo, si Sumeng ay abala na yon. Wala siyang oras. May oras ba siya? Hindi mo pa rin masabi kung ano ang gagawin. Pero kung boyfriend ko siya, hindi ko alam kung may saysay ang sinasabi niya. Ano ang sinasabi mo? Boyfriend mo siya? Tama. Magkasama na kami. Malapit na ring matukoy ang kasal. Sana ay dumalo si President G sa aming kasal. Sumeng, totoo ba ang sinasabi niya? Toto, malapit na kaming ikasal. President Ji, mag-ingat ka. President G, ano ang gagawin mo? Hindi pa ba sapat ang pananakit sa pamilya ko? Mayon pati ang aking nobya. Agawin mo rin? Song Yang. Gusto mo akong kalabanin? Karapat-dapat ka ba? Ji Mengchuan. Kapag binago sa iyo ang pinakamahalagang bagay mo, hindi ba masakit? Sinasabi ko sa iyo. Hindi ka gusto ni Sumeng. Hindi mo siya makukuha kailanman. Ji Mengchuan, may sakit ka ba? Song Yang, ayos ka lang ba? Ganoon mo ba siya ipinagtatanggol? Song Yang, salamat. Kung ikaw lang ang magpapanggap na boyfriend ko, doon lang siya susuko. Ayos lang. Basta matulungan lang kita. Masaya na ako. Ate, bakit ka nandito? Titingnan ko lang kung kumusta ang 2 araw mong pakikipag-date. Huwag mo nang itanong. Wala akong nakilalang normal na tao. At saka, patuloy pa rin akong ginugulo ni Ji Mengchuan. Kung hindi dahil kay Song Yang, hindi ko alam ang gagawin ko. Song Yang, ang business partner mo, handa siyang tumulong sa iyo sa ganitong bagay. Baka gusto ka niya? Ate, bakit mo naman naisip yan? Kami ni Song Yang, magkaibigan lang kami. Ganoon pala. Naisip ko pa naman, bakit hindi na lang kayo magkatuluyan? Impossible. Sa buhay na ito, hindi kami magiging magkasama. Sige na, sige na. Kung imposible, wag na. Tungkol naman kay Ji Mengchuan, wag na lang natin siyang pansinin. Dahan-dahan lang tayo sa paghahanap, wag magmadali. Seth, Patuyuin mo na rin agad ang buhok mo. Matulog ka na, uwi na muna ako. President Zhao, bakit mo ako hinahana? Napapansin ko na nitong nakaraan. Ikaw at ang kapatid ko ay masyadong nagiging malapit. Gusto kitang paalalahanan. Ang tungkol sa akin at kay Sumeng, hindi na siguro kailangan pang alalahanin ni President Zhao. Sa totoo lang, kung gusto ka ni Xiaoming, masaya ako para sa inyo. Mas mabuti ka pa rin kaysa sa ex-husband niya. Pero si Xiaoming, wala siyang anumang nararamdaman para sa iyo. Natatakot ako na mas lalo kang mahulog, kaya pinapaalalahanan kita. Alam ko, si Sumeng, wala pa siyang romantikong nararamdaman para sa akin. Pero sa hinaharap, hindi imposibleng magkaroon. Hinahangaan ko ang tapang mo. Para sa akin, mas bagay ka nga kay Xiaoming kaysa kay Ji Mengchuan. Pero nakakalungkot, ang gusto ni Xiaoming ang pinakamahalaga. Alam ko, kaya naman, palagi ko siyang narespeto. At kailanman ay hindi ko siya binigyan ng anumang problema. Ang tungkol sa inyo, hindi ako makikialam. Pero may isa lang akong hiling. Huwag mong hahayaang masaktan si Sumeng kahit kaunti. Ang ibang bagay, wala akong pakialam. Huwag kang mag-alala, President Zhao. Kahit ako pa ang masaktan, hindi ko hahayaang masaktan si Sumeng. Gusto ng lalaking yan na ligawan si Sumeng. Umayag pa ang ete niya. Si Sumeng ay walang puso at walang pakialam. Buong puso siyang minahal ni Mengchuan. Pero iniisip pa rin niyang magpakasal sa iba. Ang kapal ng mukha. Hindi pwede. Dapat malaman ito ni Mengchuan. Mengchuan,
Alam mo ba na magpapakasal na si Sumeng? Ano? Magpapakasal sa? Narinig ko mismo kanina. Nag-usap ang eti niya at isang lalaki. Bakit hindi possible? Nakita ko mismo paano magiging pek yun. Sa tingin ko, hindi ka talaga minahal ni Sumeng. Dati, dahil lang sa pera ng pamilya natin. Ngayon na mayaman na siya, nakalimutan na niya lahat ng kabutihan mo. Talagang isang babaeng walang utang na loob. Hindi ganoong klaseng babae, si Sumeng. Bakit hindi? Sa tingin ko, siya ay isang babaeng mukhang pera at walang utang na loob. Ang paghihiwalay ninyo ang pinakamainam. Hindi karapat-dapat sa pamilya namin ang ganyang klaseng tao. Pero si Zhao Yufeng, mukhang maganda naman. Siya ang namumuno sa pamilya Zhao. Tiyak na makakatulong siya sa trabaho mo. Nga, maganda si Zhao Yufeng. Meng Xuan, ano sa tingin mo? Ma, hindi pa umaabot ang anak mo sa puntong minamahal ng lahat. Sa susunod, ang ganyang mga salita, huwag mo nang sabihin kung saan-saan. Ang anak ko ay napakagaling, paanong may hindi magkakagusto sa kanya? Hindi pwede. Kailangan kong humanap ng paan para magkaroon ng ugnayan si Meng Xuan at Zhao Yuzheng. Sige, gawin natin yan. Bakit ka kumuha ng bulaklak? Para kompleto ang palabas. Hindi mo siguro inisip. Nasa isang beses lang, maniniwala na si Jimeng Chuan, di ba? Nga, ikaw talaga ang maalalahanin. Ang swerte ko at nandyan ka. Iyon. Professional naman ako. Tama. Narinig kong nag-blind date ang ex mo. Ayon sa kanya, gusto niyang makita ang iba't ibang uri ng tao. Kung ganoon, sigurado akong mamamangha siya. Hawakan mo. Hello. Bakit ikaw? Nasaan si Sumeng? Nagpapanggap ka, Jimeng Chuan, di ba? Sayang at pinupuri ka pa ni Xia Uming sa akin. Pinupuri ka pa, ang kabutihan mo pala sa kanya, lahat ay pagpapanggap lang. Nagkamali ako sa'yo. Miss Hao, totoo ang nararamdaman ko kay Sumeng. Totoo. Kung totoo, sa oras ng paghihirap niya, binababa mo siya. Kapag nakakakuha ka ng kapangyarihan, hinahabol mo siya. Ang pagiging makasarili mo, halos nakikita na. Tapos sasabihin mong totoo ang nararamdaman mo. Miss Hao, sa tingin ko ay nagkakamali ka. Nagkakamali. Sa ganoong kalinaw na bagay, magagawa ko pa bang maliitin ka? Kung hindi mo iniisip yan, pupunta ka ba rito para makipag-blind date sa akin ngayon? Kaya pala, ang galing mo, Jimeng Chuan. Pinili ko pa ang isang dating website na may totoong pangalan, pero nagawa mo pa rin gumawa ng peking identity para lokohin ako. Talagang pinaghandaan mo yan, ah. Miss Hao, hindi ko intensyon na makipag-date sa'yo. Ito ay isang pagkakamali. Maari ko itong ipaliwanag. CJ, tingnan natin kung ano ang maipapaliwanag mo. Miss Hao, dapat alam mo na noong panahong hirap ako. Niligtas ako ni Sumeng. Narinig ko na. Hindi nga nagkamali, kapatid ko talaga siya. Sa murang edad, napakalakas at matatag na niya. Napakagaling ni Sumeng natuto siyang lumago sa gitna ng kahirapan. Kaya ako, patuloy kong hinahanap ang balita tungkol sa kanya. Nawalan ako ng balita tungkol sa kanya. At ako ay pinrotektahan ng aking pamilya. Wala na akong balita tungkol sa kanya. Hindi ko rin alam na siya pala. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaki. Kung nahanap mo siya noon, kailangan pa ba niyang magdusa ng ganoon? Patuloy ko siyang hinahanap. Kahit wala akong balita sa kanya, patuloy pa rin akong naghahanap. Kaya hanggang, nang maghiwalay kami, doon ko lang nalaman na siya pala si. Sana mas maaga ko siyang natuklasan. Kung ganoon, nakipaghiwalay ka kay Sumeng dahil sa ibang tao, tama? Ang pagsisisi mo ngayon, Ay dahil lang sa. si at Sumeng ay iisang tao. Paano kung hindi sila iisang tao? Ang sakit na idinulot mo sa kanya, hindi mo na lang ba papansinin? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, isang tao sila ngayon. Ito ang aking swerte. Sa huli, hindi ko pa rin nararamdaman ang pagmamahal mo kay Sumeng. Mahal mo ba talaga siya? Mahal ko siya. Kung gayon, bakit ka? Nakipag-date sa akin ngayon? Miss Hao, pinapunta ako ng nanay ko. Ang nanay mo, Hindi niya pwedeng. Hindi naman siguro niya basta na lang sinabi iyan ng walang dahilan. Ang usapan ninyo ni Song Yang dati, nalaman niya. Akala niya magpapakasal si Sumeng, hindi niya matanggap, kaya ikaw ang pinuntirya niya. Ang galing talagang magplano ng nanay mo.
Patawarin niyo po ako, Miss Zhao. Bigyan niyo po ako ng pagkakataong makabawi. Alagaan ko si Sumeng. Wala akong pakialam sa inyong dalawa. Pero anuman ang mangyari, hindi ko hahayaang masaktan si Xiaoming kahit kaunti. Salamat, Miss Zhao. Huwag kang masyadong magsaya. Binabantayan ko ang bawat galaw ninyo. Ang babaeng yan, hindi masama, ah. Gusto mo? Kunin mo, magiging iyo siya. Miss Feng, Hindi yata maganda yan. Kasi, illegal ang pagdukot. Anong kinakatakutan mo? Minamaliit mo ba ang pamilya Feng? Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam na tayo ang gumawa nito. Miss Feng, sigurado ka bang si President Ji ay para sa babaeng yan? Ang makapagbigay ng 2 bilyong ransom, hindi yan maliit na halaga. Kung wala siya, wala pa ba si Zhao Yuzheng? Ang babaeng yon. Sobrang spoiled niya. Hindi mababawasan ang pera mo. Mabuti kung ganun. BLXCZ. ABC. Hindi maganda, President G. Nagdadala ng mensahe si Song Yang. Dinukot daw ni Miss Feng ang madam. ano? Tara na. Feng Liki, Song Yang, bakit niyo ako dinukot? Bakit? Sumeng, huwag kang magkunwari. Hanggat buhay ka. Hindi ako pakakasalan ni Kuya Mengchuan. Ng buong puso. Feng Liki, nasaktan mo na si Lola. Sa tingin mo ba si Jimeng Chuan ay patatawarin ka pa? Kahit patayin mo ako, hindi ka niya pakakasalan. Hindi niya ako pakakasalan. Pero magdurusa siya dahil sa pagkamatay mo. Kaya magdurusa siya. Kaya hahanapin ko si Ji Mengchuan. Para sa pantubos, tapos papatayin ka. Para habang buhay siyang mamuhay sa sakit. Huwag kang lumapit. Ako ang second miss ng pamilya Zhao. Kapag ginala mo ako, hindi ka patatawarin ng pamilya Zhao. Second miss ng pamilya Zhao? Sumeng, pagkatapos ng araw na ito, sa mundong ito, wala nang second miss ng pamilya Zhao. Ano pa ang hinihintay mo? Gawin mo na. Kuya Mengchuan, Song Yang, pinagtaksilan mo ako. Hindi naman ako sumama sa'yo kailanman. Anong pinagtaksilan? Para kay Sumeng, ang babae mo talaga. Hindi ka naman niya gusto. Bakit mo pa rin siya ipinagtatanggol? Gusto ko siya, sarili kong desisyon yan. Hindi ko siya pinilit na suklian ang nararamdaman ko. Tungkol naman sa pakikipagtulungan ko sa'yo, dahil lang yan sa nalaman ko, at dahil din sa nahulaan ko na may masama kang balak sa kanya. Song Yang, lalabanan kita. Bitawan mo ako. Huwag kang makipag-away, Jimeng Chuan. Gusto mo rin bang makulong? Ayos ka lang ba? Lalabanan kita. Meng Chuan. Gising ka na. May masakit ba sa'yo? Sa wakas, naligtas din kita. Noong nakaraang beses na pumunta ako, hindi kita nakita. Akala ko patay ka na. Tapos na ang lahat. Kung gayon, pwede mo ba akong bigyan ulit ng pagkakataon? Pwede ba tayong magpakasal ulit? Gusto ko lang ibalik lahat ng pagkukulang ko sa'yo. President J. Kung nabasag ang salamin sa bahay, pwede pa ba itong buuin ulit? Kahit basag, tatanggapin ko. Kung gayon, pwede ba akong tumanggi? Hindi. Subukan lang natin ulit. Kung sa tingin mo talaga ay hindi ako magaling, hindi na kita guguluhin pa. Okay ba? Saj. Pero President J, kailangan mong magsimula sa internship. Sa panahon ng internship, hindi mo pwedeng sabihin sa iba ang relasyon natin. Pagkatapos lang ng internship, pwedeng magpakasal ulit. Pumapayag ba si President J? Kung gayon, ngayong gabi, hayaan mo na sa Hangyuan. Ang magdala ng gamit mo pabalik.
Anong nangyari, Jimeng Chuan? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Siguro masyadong malakas ang pagkakagawa ng salarin. Kaya nasaktan ang ibang bahagi. President G, kung hindi ka komportable, pwede kitang tingnan. Kung gusto mo akong tulungan, umalis ka na ngayon din. Ikaw. Hayaan mo na, Songyang. Pasyente siya ngayon at nasaktan siya dahil sa akin. Pakinggan muna natin siya. Madam Je. Gusto kong uminom ng tubig. Huwag mo akong tawaging Madam G. Sino ang Madam G mo? Kung gayon, bakit ka namumula? Hoy, dalahin mo ako sa kanya na yon din. Songyang, traitor ka. Anong ginagawa mo rito? Para pagtawanan ako? Miss Feng, kailan ka ba titigil sa pagiging matigas ang ulo? Huwag kang mag-alala, nandito ako para iligtas ka na yon. Ano? Nung araw na yon, abala ka sa pagharap kay Sumeng. Hindi mo ba napansin na ang mga bodyguard ni Jimeng Chuan? Ay dumating na ng maaga? Sinamantala ko lang ang pagkakataon para makuha ang tiwala niya. Ibig mong sabihin, hindi mo ako gustong traidurin? Siyempre. Galit ako kay Jimeng Chuan. Paano ko siya hahayaang maging masaya? Galit ka kay Ji Mengchuan. Bakit mo pinoprotektahan si Sumeng? Hindi ko siya pinoprotektahan. Gusto kong si Jimeng Chuan ay mawala ng pamilya. Mula nang malaman ko ang kasal nila, pinaplano ko na ang paghihiwalay nila. Kaya paulit-ulit kong itinutulak si Sumeng sa kanya para magkaroon sila ng maraming problema. Siyempre, Alam ko rin. nagalit kayo ni Anshuhui sa kanya. Tiyak na tutulungan niyo akong ayusin ang mga susunod na gulo. Kaya ang paghihiwalay nila ay plano mo? Lahat ng tao ay kasama sa plano mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ang pamilya Ji ang sumira sa pamilya ko. Gusto ko rin siyang maranasan ang sakit na ito. Nasira ang pamilya? Hindi ko akalain na ang mataas na Miss Feng ay makakaranas din ng kabiguan. Pinagtatawanan mo rin ako? Kasalanan lahat ng matandang babaeng yan. Kung hindi dahil sa kanya. Bakit hindi hihiwalayan ni Kuya Mengchuan si Sumeng? At bakit ako? Mag-aaksaya ng maraming taon? Paano kung wala na siya? Naalala ko, kapag nag-iiv, bawal na bawal ang hangin. Kahit kaunting hangin lang. Makakamatay na. Kaya, sinasadya mo akong patayin si Lola J? Sinasamantala ko lang ang pagkakataon. Sige na, Miss Feng. Tapos na ang misyon ko na yon. Kung alis ka o hindi, nasa sayo na yan. Songyang, tulungan mo ako. Songyang tama. Malaki ang nagastos ko para lang may labas ka. Walang libreng tanghalian sa mundo. 3 milyon. Gusto kong bayaran mo yan sa loob ng 2 araw. Kuya, hindi ba gusto mo ang ate ko? Ihatid ko ang ate ko sa kama mo. Asikasuhin kita ng maayos. Pero pera lang ang gusto ko na yon. Ito ang ticket mo papuntang ibang bansa. May isa ka pang araw. Mangutang ka sa mga loan shark. Mangutang ka ng malaki. Tapos tumakas ka na sa ibang bansa. Para masarap ang buhay mo. Bakit mo ginagawa to? May sarili akong dahilan. Hindi mo kailangang malaman. Pero kapag naglakas loob kang sabihin, kahit isang salita lang tungkol sa nangyari na yon, sisiguraduhin kong magiging miserable ang buhay mo. Salamat. Ang paghabol sa mga nagpapautang, kumusta na ang pag-asikaso? Masyado silang puso. Hindi pa natin sila uluyang malilinis sa ngayon. Walang kwenta. Ano? Si Suyan, ginamit na naman ang pangalan ni Sumeng para mangutang. Hanapin niyo siya. Lahat ng naglakas loob na magpautang, huwag ninyong palalampasin ang kahit isa. Ate, bakit ka galit na galit? Si Suyan, ginamit na naman ang pangalan mo para mangutang. At hindi lang yan maliit na halaga. Ano? Hindi ba siya nakulong? Kailan siya pinalaya? Hindi ko rin alam. May iba pa bang nanggugulo sa likod? Sa tingin ko, ang bagay na ito, may kakaiba, may paraan ako. Pero, kailangan ko ang tulong ni Meng Meng. Sabihin mo. Pwede tayong manghuli ng isda. Sabihin mong handa kang suportahan ang pamilya Su. Para sa pera, tiyak na magpapakita siya. Sa tingin ko, magagawa ito. Sige, gawin natin yan.
Hello. Alam ko ngayon, gusto mo akong patayin, di ba? 30 milyong yuan. Ano yan sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo na akong subukang hulihin. Hindi mo ako mahuhuli. Alis na ako ng bansa, be. Kaso yan, naisip ko na. Handa akong tulungan kang bayaran ng utang. At mula ngayon, handa akong suportahan ang pamilya Su. Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo ba? Naman, magkita tayo at mag-usap. Ma, anong gagawin natin? Umupo ka. Sa tingin ko, hindi mapagkakatiwalaan ang bagay na ito. Paano kung niloloko ka lang ni Sumeng? Sinasadya ka lang niyang lokohin para makipagkita. Ma, alam mo naman na hindi. Si Sumeng na yan ang tangapanga. Kahit matandang babae sa kalsada. Tutulungan pa. Lalo na kapatid ko siya. Ang pagbabayad niya ng utang ko ay nararapat lang. Dapat lang na kumuha ako ng mas maraming pera mula sa kanya. Tama, 30 milyon, hindi yan sapat. Bukod pa rito, ang G Corporation nila ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Hindi natin sila pwedeng bigyan ng malaking diskwento. Paano kung mangutang ulit tayo? Huwag kang magmadali. Hawak natin si Sumeng, kaya hawak din natin ang pera. Ganito, tawagan mo si Sumeng, sabihin mo sa kanya na huwag magdala ng kahit sino pagdating niya sa meeting. Magdala lang siya ng pera, bilang tanda ng sinseridad. At tawagan ko siya ngayon. Hello, Sumeng. Anong ginagawa mo? Bakit ngayon ka lang? Bitbit mo ang ganoong kalaking bagong pera. Paano ka makakabilis? Ibigay mo sa akin. Sandali. Sino ang nagpalabas sa'yo? Song Yang, naggapanggap lang siya na tinutulungan ka. Para iligtas ako. Apos ka na ba magtanong? Kung tapos na, ibigay mo sa akin. Sandali lang. Paano mo naisip na? Pagkatapos mo mangutang, tatakas ka sa ibang bansa? Aba, Sumeng. Niloloko mo ako. Ibigay mo. Bato. Aba, Sumeng. Niloloko mo ako. Tigil. Suyan. Subukan mong saktan siya. Niloko mo ako. Tigil. Suyan. Subukan mong saktan siya. Kuya, ako ang bayaw mo. Pamilya tayo. Pamilya? Paano mo nasabi yan mula sa bibig mo? Dalhin siya. Kung saan mo siya kinuha, doon mo siya ibalik. Sumeng. Ate, magsalita ka naman. Ikaw na babae ka. Kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Dalhin siya. Opo. Taa. Huwag ka nang magpanggap sa harap ko na matapang ka. Ako na bahala sa lahat. Ako na bahala sa lahat, no? Sumeng. Bakit kasama mo siya? Nagkita lang kami. Nagkaayos na ba kayo? Paano naman? Nagkaayos na. May problema ka ba? Hindi kami nagkaayos. Asawa ko. May ibang tao dito. Bigyan mo naman ako ng konting hiya. Hindi ako asawa mo. Maghanap ka na lang iba. Mukhang nagkaayos na kayo. Congress. Meng. May biglaang kailangan kong ayusin. Uwi muna ako. Saj, Sabi mo na hindi mo siya gusto. Hindi mo na mawala ang tingin sa kanya. Nga pala. Nahanap na ba si Feng Leki? wala pa. Hindi pa alam kung nasaan siya. Kaninang umaga, sa Shenzhen Hotel, May nakita akong isang tao. na sobrang katulad niya. Baka siya yon, Alaga. baka na siya. Shenzhen Hotel. Katabi lang palang G Corporation. At pag-ari pang G Corporation. Nandoon si Feng Leki. Kuya Meng Chuan, nagkamali ako sa mga nakaraan. Pero mahal na mahal kita. Si Sumeng, wala siyang kwenta. Ngayon na pinalabas mo ako, hindi ba ibig sabihin may pagtingin ka pa rin sa akin? Mahal mo ako, di ba? Sa wakas, naintindihan ko na. Ginawa ko lang si Sumeng na kapalit mo.
Kaya pala nagmamadali siyang umalis kanina. Para pala makipagkita sa kanyang minamahal. Sumeng, anong ginagawa mo dito? Nakakasira ng mood. Ji Mengchuan, anong nangyayari dito? Ipaliwanag mo sa akin. Ito ang nakikita mo. Hindi ikaw ang mahal ko. Patawad, Mengmeng. Para malaman ang katotohanan, kailangan kong makipaglaro kay Feng Leki para lang makakuha ng impormasyon tungkol sa utak ng lahat. Narinig mo ba? Ako ang mahal ni Kuya Mengchuan. Huwag mong sabihing kinidnap kita. Kahit patayin pa kita, hindi siya magmamalasakit. Ang lahat ng ito ay panaginip lang pala. Sige, pagbibigyan ko kayo. Naku, mukhang sumobra ako. Nagsisimula ng magalit si Mengmeng. Ji Mengchuan, Sumeng, Sir Meng, bakit lagi mong sinisira ang mga plano ko? Sumeng, pakinggan mo ang paliwanag ko. Anong ipapaliwanag mo? Na hindi ka lang babaero kundi nakikipag-ugnayan ka pa sa ibang babae sa opisina? Hindi yan ang inisip mo. Sadyang ginawa ko yan. Kung hindi yan, ano? Ji Mengchuan, ang selfish mo at walang puso. Ako, Alam kong sinadya mo yan. Magkunwari na lang tayo para makita niya. Siya lang ang nasa puso ko. Bakit? Ikaw, Sumeng, Sir Meng, talagang ako pa rin ang pinakamamahal niya. Mengmeng, huwag kang umalis. Hindi ba't nagkasundo tayong hindi magagalit? pwede ba akong magalit sa sarili ko? Kasalanan mo, ang galing mo umarte. Hindi ko makalimutan ang inyong pagiging malapit. Bitawan mo ako. Sumeng. Ako at sa Feng Leki, nagpapanggap lang kami. Ikaw lang ang mahal ko, Sumeng. Sabihin mo na, ano ang kailangan mo sa akin? Sumeng, pinuntahan kita ngayon para mag-sorry ng taos puso. Wala namang nangyari sa akin at kay Kuya Mengchuan noong araw na yon. Sana, paniwalaan mo siya. Pinaniniwalaan ko siya. Pero hindi ako ganoon katanga para paniwalaan ka. Mga binibini, enjoy po kayo. Bigyan mo si Miss Su ng oras ni Joyce. Hindi ko kailangan. Feng Liki, diretsuhin mo na kung ano ang sasabihin mo. Huwag kang magmadali. Dahan-dahanin natin ang pag-inom bago mag-usap. Sumeng, sasabihin ko bang inosente ka o tanga? ang tanga talaga nito. Ganyan lang ang galaw niya. Natatakot ba siyang? Hindi siya mahanap ni Ji Mengchuan. Sino ka ba, Ita? Ano ang kinalaman mo? Dapat magpasalamat ka at hindi ka nakulong. Kung hindi, puputulin ko ang mga kamay mo. Umalis ka. Sino ka? Huwag mo akong hawakan. Sumeng, huwag kang matakot. Ako si Song Yang. Song Yang, nilagyan ako ng gamot. Dalhin mo ako sa ospital. Sumeng, kung nahihirapan ka, kaya kong, gago, akala mo ba sa ganito, makukuha mo ako. Tatawagan ko si Ji Mengchuan. Nandito na ako. Anong nangyayari dito? Kanina pagdating ko, may nagtangkang masama kay Sumeng na huli ko na ang tao. Nasa kabilang kwarto. Pwede ka nang umalis. President Jai, Wala akong kasalanan. May nagbigay lang sa akin ng pera. para gawin yan, maawa po kayo sa akin. Sino ang nagutos sa'yo? Si Feng Leki po. Siya rin ang nagbigay ng gamot na to. Pinakain niya po sa akin kay Sumeng. President J, ipagtatanggol mo pa rin ba si Feng Leki? Kahit na ang dami na niyang ginawang masama, sa paningin mo, isa pa rin siyang inosenteng bulaklak? Kahit patayin pa niya si Lola at kinidnap ako, papatawarin mo pa rin siya. Sa paningin mo, ganito lang ako. Bakit niyo ako pinapunta rito? Ikaw ang naglagay ng gamot, di ba? Sumeng, alam kong galit ka sa akin. Pero talaga, wala akong alam. Ang inuming yan, binigay yan sa'yo ng waiter. Hindi ko nga yan nahawakan. Paano ako maglalagay ng gamot? Ang pagtatangka mong siraan ako, sobrang halata naman. Pamilyar ba ito sa'yo? Kung sasabihin kong pamilyar, hindi mo na naman ako pagbibintangan? Hindi ba't ganyan naman lahat ng gamot? Kung gayon, kainin mo ito. Bakit ko kakainin yan? Sino ang nakakaalam kung anong gamot yan? Kung sasabihin mong sinaktan kita, nasaan ang ebidensya? Ayaw kumain ni Miss Feng. Bakit hindi mo siya subuan? Ganito na lang. Feng Leki,
Kainin mo ito. Ang lahat ng nangyari noon, kalimutan na natin. Sana swertehin ka ngayong gabi at makahanap ng isang disenteng Ginoo. O kaya matupad ang iyong kagustuhan. Mga tao, dalhin si Miss Feng sa kwarto ko kagabi. Huwag kalimutang iwang bukas ang pinto. Bitawan mo ako. Kung hindi ka pa alis, huli na ang lahat. Linisin ang buong ikapitong palapag. Pero sabi lang ni Madam, Hindi siya dapat masangkot sa mga ganito. Ang kalagayan ni Feng Leki ngayong gabi, nakita ng lahat. Kung kumalat ang balitang ito, masama ang magiging epekto nito sa kanya. Kung dumating ang araw na hindi ko na siya maprotektahan, ito ang magiging kutsilyong sasaksak sa kanya. Seg. Saan gustong pumunta ni Miss Su? Bakit bigla kang nag-ingat sa akin? Pinakawalan niya si Feng Leki. Hindi po, Miss Su. Huwag po kayong magkamali. Si President Ji po ay, Walang pagkakamali. Nang bigyan ko si Feng Leki ng gamot, sinabi ko na lahat ay nakasalalay sa kanyang kapalaran. Ang maprotektahan siya ni Jimeng Chuan ng ganito, ay kapalaran din niya. saan gustong pumunta ni Miss Su? Bakit bigla kang nag-ingat sa akin? Pinakawalan niya si Feng Leki. Hindi po, Miss Su. Huwag po kayong magkamali. Si President Ji po ay, Walang pagkakamali. Nang bigyan ko si Feng Leki ng gamot, sinabi ko na, puro lang swerte niya. Ang pagprotekta ni Jimeng Chuan sa kanya. Swerte niya rin yon. ang ginawa ni Miss Feng ay hindi tama. Kung ano-ano ang sinasabi niya, natatakot si President Ji na baka may masabi siya na makakasama sa inyo, kaya niya pinasarhan ang palapag. Wala na siyang ibang ginawa. Hindi nga siya tumawag ng doktor. Kung hindi po kayo naniniwala, pwede niyo pong tanungin si President Ji. Nasa ibaba po siya. Anong nangyari? Sino ang nang-api sa'yo? Hindi ba't napag-usapan na bantayan mo si Madam? Hindi po, President Jai. Gusto po sanang puntahan ni Miss Su si Miss Feng, pero nakita niyang sarado ang palapag. Akala po niya, pinoprotektahan niyo si Miss Feng, kaya po siya nagalit. Hindi ko siya pinoprotektahan. Kung gusto mo siyang paghigantihan, maraming paraan. Hindi mo kailangang gamitin ang ganitong paraan. Ginagantihan ko lang siya sa sarili niyang paraan. Ito lang ang paraan para gumaan ang loob ko. Pero ayos lang, kaya kung matalo. Sabi ko ng aba, swerte niya. Jimeng Chuan, anong ginagawa mo? Bakit ikaw? Si Jimeng Chuan nasa kabilang kwarto. Binigo ka ni Su Meng. Kagabi, walang lalaking pumasok sa kwarto ko. Sa ganitong sitwasyon, ang tanging posibilidad ay nilinis ni Kuya Meng Chuan ang buong ikapitong palapag. Talo ka. Pala ang aga-aga mo, dito ka tumakbo para magyabang sa akin, di ba? Nalagyan ka ng gamot, paanong hindi ka niya ginalaw? Anong ipagyayabang mo? Hindi ba't ibig sabihin lang yan, mahal ako ni Kuya Meng Chuan? Kami ngayon. Kuya Meng Chuan, salamat kagabi. Walang anuman. Hindi ko intensyong tulungan ka. Ayoko lang na ang insidenteng ito ay maging panlaban niya sa hinaharap. Jimeng Chuan, Ganoon mo ba siya kamahal? Pinanood mo lang ako, nalagyan niya ng gamot ng walang ginagawa? Kung gaano mo siya gustong protektahan, ganoon ko rin siya sisirain. Hello? May ibubunyag ako. Ang ex-wife ni President Ji, sinadya akong lagyan ng gamot at sinubukang saktan ako. President G, may nangyari. Ang nangyari kagabi, hindi ko alam kung sino. Kumalat na, nalaman ng media ang tungkol sa pagbibigay ng gamot ng ginang kay Miss Feng. Ang dami na nag-usap umabot na sa 100 milyon. Si Yi ay nasa hotel pa. Bilisan mo at sunduin siya. Ako na ang bahala sa iba pang bagay. Opo. Hello? Ako si Ji Mengchuan. Ang balita kagabi ay hindi totoo. Tama, nandoon ako. Baghin niyo agad. Miss Su, May nagsasabing naiinggit ka kay Miss Feng. kaya binigyan mo siya ng gamot. Totoo ba ito? ano ang mayroon kay Feng Leki na dapat kong kainggitan? Kailangan ko pa siyang bigyan ng gamot? Balita ko, mahal na mahal ni President Ji si Miss Feng. Tanong ko lang, Naiinggit ka ba sa relasyon nila? Kasi sinadya mong ipahamak siya. Maaari ka bang sumago? Miss, Gina, pinapasundo ka ni President J. maaari ka bang sumagot? Kuya Meng Chuan, ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok? Alam nilang mabait ka sa akin, kaya hindi nila ako pinigilan. Mabait sa iyo? Hindi ka karapat-dapat. Kuya Meng Chuan, dati, mahal na mahal mo ako. Bakit ang lamig mo ngayon? Mahal ka? Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang kinalaban mo? Ako yon. Imposible.
Huwag mo akong hawakan. Ang babaeng may pusong ahas na ito. Matagal nang pinag-initan si Sumeng, sa tingin mo, magiging mabait ako sa'yo? Kung galit ka sa akin, bakit mo ako niligtas noon? Niligtas kita dahil gusto kong malaman kung sino ang tumutulong sa'yo sa likod. Ngayon na nalaman ko na wala ka ng silbi. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ji Mengchuan, anong ginagawa mo rito? Mengmeng, nagkamali ako. Huwag mo muna akong paalisin. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Ano yon? Sabihin mo na. Nahanap ko na ang nagpalabas kay Feng Lekui. Talaga? Sino? Song Yang. Impossible. Hindi ganoong tao si Song Yang. Ji Mengchuan, ang liit naman ng puso mo. Nagsiselos ka lang, naninira ka ng iba. Sa tingin mo ba, ako ay isang taong hindi marunong maghiwalay ng personal at trabaho? Hindi mo ba alam kung gaano ka kagaling manirang iba? Hindi mo ba alam? Alam ko kung anong klaseng tao si Song Yang. Malinaw sa akin. Kung sakaling magsalita ka pa ng masama tungkol sa kanya, lumayo ka sa akin. Ngayon, lumabas ka na agad. Sige. Alis ako. Dumating si President G kanina. Bakit? Nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan? Ayos lang. Sa ganitong sitwasyon, pinagtatanggol mo pa rin siya. Sumeng, mahal na mahal mo ba talaga siya? Mabuti kung ayos lang. Magpakasaya ka na lang. Tingnan mo, ang ganda ng pagunlad ng Zui. Ikaw ang babaeng magpapalaki at magpapalakas ng kumpanya. Tama. Ako ang magiging babaeng may paninindigan. President G, sandali po. Anong ginagawa mo? Ayaw kang makita ni Sumeng President G. Huwag na lang po kayong umakya. Sino ka ba sa kanya? Para magdesisyon para sa kanya? Ako ang manliligaw ni Sumeng, tinutulungan ko siyang lutasin ang ilang problema. Walang masama doon. Umalis ka diyan. Ayaw kang makita ni Sumeng. Kung pipilitin mong pumasok at matanong si Sumeng, wala akong magagawa kundi sabihin ang totoo. Kung ano ang magiging reaksyon niya, hindi ko na masisiguro. Ikaw talaga. Itong si Song Yang talagang may problema. Ayaw na ayaw niyang lumapit ako, kay Sumeng hindi siya mukhang isang manliligaw na may kaunting posisyon. Hello? Ipaimbestiga mo si Song Yang para sa akin. Gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Mayon, ipagdiwang natin si Boss na nakakompleto na naman ng malaking deal. Nasyahan ba kayo sa pagkain natin na yon? Naku, napakagastos nyo naman, Bosong. Hindi naman po. Kaya na. Mukhang masarap. Bilisan nyo, kumain na kayo. Salamat, Bosso. Balatan mo muna ang hipon. Aba, Ganyan ba ang ugali mo sa amo mo wag kumikita ka na? Ang maalahanin mo naman, hindi ka panipaniwala. Basta kumita ka lang ng malaki, mas magiging maalalahanin pa ako. Sarge, ang dami mo ng plano, halos sa mukha ko na. Ano? anong ginagawa ninyo? Jim and Chuan, ano pa ba ang ginagawa sa restaurant? Kumakain syempre. Sa harap ng maraming tao, ang lapit ninyo sa isa't isa. Nagkakamali ka, President G. Nagbabalat lang ako ang hipon. Para sa amo ko. Paano naman naging malapit yan? Tama. Normal lang kaming kumakain. Ang taong may maruming isip, lahat ng nakikita ay marumi. Sumeng, ganyan mo ba siya ipagtatanggol? Pasensya na, boss. Dahil sa akin, nagkamali si President G. Hayaan mo siya. Mahilig lang siyang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi na yan mapipigilan. Tapos na akong kumain. Aalis na ako. Naghintay pa ang ate ko. President J. Ito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Song Yang. Anak pala siya ni Song Tianming. Song Tianming? Siya ba yung isa sa mga dating senior executive ng G Corporation? Opo, siya nga yung Song Tianming. Hindi ba't narinig natin noon na siya ay
Nagkaroon ng financial crime at nagpakamatay dahil sa takot? Bukod pa rito, wala rin tayong narinig na mayroon siyang anak. Si Songyang ang kanyang illegitimate child. Inalaki niya ito sa ibang lugar mula pagkabata. Pero napakabuti niya kay Songyang. Malalim ang pagmamahal ni Songyang sa kanya. Akala niya kasi, Namatay si Song Chanming para pagtakpan ang G Corporation. Kaya, gumawa siya ng paraan para lapitan ka, para pabagsakin ang G Corporation. Mukhang lahat ng ito ay para sa akin. Ji Mengchuan, wala ka bang ibang ginagawa? Bakit lagi mo akong hinahanap? Sumeng, nakahanap na ako ng ebidensya. Anong ebidensya? Ebidensya na may masamang balak si Songyang. Talaga? Si Songyang, sadyang nilapitan niya ako. Lahat ng nangyari dati siya ang may gawa. Bakit niya ginawa yon? Akala niya ang tatay niya. Namatay para panagutan ang kasalanan ng pamilya G. Kaya siya namatay para makaganti sa akin. Para makaganti sa pamilya G. Ano ang dapat kong gawin? President J. Ang mga dokumento ng financial crime ni Song Chanming. Nandito na lahat. May sapat tayong ebidensya para patunayan na nagnakaw siya ng pondo at tumanggap ng suhol. Pero bago siya mamatay, sa isang interview, naggahiwatig siya na siya ang nagpanagot sa kasalanan ng dating President G para siraan ang pamilya G. Ang pamilya G, ang tagal ng pinagbibintangan. Dapat nang malaman ng publiko ang katotohanan. Pupunta ako agad. Tandaan mo, siguraduhin mong makarating ang balita kay Songyang. Opo. Ji Mengchuan, paano mo nagawang siraan ang tatay ko? Ji Mengkan, Ang tatay ko, ang tagal ng patay. Bakit niyo pa rin siya sinisiraan? Hindi ko sinaktan sa Song Tanming. Sa balita, nakasulat na ng malinaw. kalokohan. Ang tatay ko ay mahirap sa buong buhay niya. Paano siya magiging tiwali? Kayo sa pamilya G. Pekeng ebidensya. Madali lang yan para sa inyo. Ang nakasulat dito. Wala akong ni isang salita na pinaniniwalaan. Nandito lahat ng impormasyon. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo mismo. Ji Mengchuan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Bago mamatay ang tatay ko, Alam na niya ang mangyayari. kaya matagal na niyang sinabi sa akin ang totoo. Siya ang namatay para pagtakpan ang kasalanan ng tatay mo. Siya lang ang taming kamag-anak ko. Ji Mengchuan, Kayo ang pumatay sa kanya. Songyang, kumalma ka. Kalmado ako. Ji Mengchuan, Okay lang kung hindi ka umamin. Gagamitin ko ang sarili kong paraan para unti-unti kang pagigantihan. Gusto kong maramdaman mo ang nararamdaman ko. Ang sakit. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Ano ang ibig mong sabihin sa ano ang gusto kong gawin? President G. Ginawa ko na ang lahat. Nilason ko si President G. Si Lola G ay inudyukan ko rin. Pinatay ni Feng Liki. at si Sumeng. Pagkatapos ng kasal ninyo, Lahat ng hindi pagkakaunawaan. Ako ang nag-odyo. ano, President G. Kumusta ang pakiramdam na nawasak ang pamilya mo? Ikaw pala. Dahil lang sa isang salita ng tatay mo, ginawa mo akong si Ji Mengchuan. Ganito ang kalagayan. Hindi ba't pinagkakatiwalaan mo siya? Kung gayon, ibababa kita ngayon. President Jai. Ji Mengkan, Kung kaya mo, patayin mo ako. kung hindi, Ipapatikim ko sa iyo kung ano ang mas masahol pa sa kamatayan. Isang hakbang na lang, makakaganti na ako. Sumeng, kasalanan mo, Sumeng, kung hindi dahil sa iyo. matagal ko nang, Nalabanan si Anshui. Sobrang sinaktan kanya. Bakit ka nakipagbati sa kanya? Bakit? Kung ganon,
Huwag mo akong sisihin kung kumilos ako laban sa'yo. Ano sa tingin mo ang tungkol sa issue ni Songyang? Paano ito dapat harapin? Maghahanap ako ng oras para imbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama. Talaga bang malulutas ito? Hello? Sino to? Sumeng, ako to, si Songyang. Songyang? Paano ka pa naglakas loob na tawagan ako? Ano ang kailangan mo sa akin? Sumeng. Alam kong napakabigat ng kasalanan ko. Hindi na ako mabubuhay. Pwede mo ba akong? Makita sa huling pagkakataon. Pangako ko, gusto ko lang makipag-usap sa'yo. Kapag natapos na ako, agad akong susuko sa pulisya. Hayaan mo akong mag-isip. Hindi ka pwedeng pumunta. Songyang, matagal na siyang nagtatago sa tabi mo. At gumawa pa ng napakaraming bagay. Hindi natin siya nadiskubre. Ipinapakita nito kung gaano siya katuso. Sa pagtawag niya sa iyo ngayon, tiyak na may bago siyang plano. Pero tayo, hindi natin siya mahanap ngayon. Ito lang ang tanging paraan para mapalabas siya. Hindi ka rin pwedeng pumunta. Hindi ka pwedeng kumuha ng ganoong panganib. Si Songyang ay isang makamandag na ahas na nagkukubli sa dilim. Hindi mo pwedeng isugal ang buhay mo. Magbibiro, ang paghahanap sa kanya. Ako ang bahala. Songyang, angako ko sa'yo. Sumeng, Hindi ko inakala na handa kang makipagkita sa akin. Nasaan ang ginang? Hindi ko alam. Umalis siya kaninang umaga. Sabi niya, makikipagkita siya sa isang dating kakilala. Ngayon na, agad-agad. Hanapin mo ang lokasyon ng ginang. Dapat mabilis. Songyang, dati itinuring kitang kaibigan. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Abala ako. kung noong naghiwalay kayo ni Ji Mengchuan, Kung umamin ako sa'yo, magiging iba kaya ang resulta? Matanda ka na rin, Songyang. Dapat alam mo na walang kung sa mundong ito. Sumeng, kung sasabihin mo lang na mahal mo ako ngayon, agad akong amin sa kasalanan ko. Impossible. Hindi kita mahal. Mula simula hanggang wakas, si Ji Mengchuan lang ang minahal ko. Anong nangyayari sa'yo? Gusto mo bang ipatawag ko ng ambulansya? Sumeng, Ayoko talaga nito, pero ngayon na umabot na sa ganito. Ikaw ang may kasalanan. Tara, Saan mo ako dadalhin? Sumeng, Ayoko talaga nito, pero ngayon na umabot na sa ganito. Ikaw ang may kasalanan. tara. Saan mo ako dadalhin? Ji Mengchuan, pinapayuhan kitang huwag kang gumawa ng anumang padalos-dalos. Ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang lahat? Sag, Gusto ko ang lahat ng ari-arian mo. pati na rin ang G Corporation, lahat ng shares. Kung hindi, Papatayin ko siya kasama ko. Sige, pumapayag ako. Bilisan mo, gumawa ka ng kontrata. President Jai, bilisan mo. Siya nga, Ji Mengchuan, huwag kang maniwala sa kanya. Sumeng para sa iyo, gagawin ko ang lahat. Ang nga ito ay material na bagay lang. kikita pa tayo ulit. Nakakaantig naman. Bilisan mo. Kailangan din nila ng oras para ihanda ang kontrata. Walang silbi ang pagmamadali mo. Akala mo ba hindi ko alam? Ang balak mo, napapalipas ka lang ng oras, di ba? Ibigay mo na sa akin ang kontrata. Kung hindi, Papatayin ko siya. President J. Handa na ang kontrata. Mamatay ka na, Ji Mengchuan. Dalhin niyo siya. Bitawan niyo ako. Mamatay ka na. Bitawan niyo ako. Salamat sa Diyos. Ligtas ka. Kung mas maaga ko siyang binalaan, magiging iba kaya ang wakas? Bawat isa ay may sariling pagpipilian. Ito ang pinili niya. Binibining Sumeng, papayag ka bang pakasalan ulit ako? Papayag ako.